Wellman TV. Manuel Bennett. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 471, Kabanata 471, yaong hindi ng ahas na magpasakop, mamatay. Mabuti, napakahusay. Rudolph Lloyd sneered, kung ganoon, you can all go to hell with Sarah Warren. Habang sinasabi niya ito, ikinaway ni Rudolph Lloyd ang kanyang kamay. Patayin. Sa isang utos. Ang mga alagad ng 10 martial arts hall na sumunod kay Rudolph Lloyd sa rebelyon at ang mga miyembro ng 13 business associations ay sabay-sabay na kumilos, pinatay si Sarah Warren at ang iba pa. Malakas na sumigaw si Sarah Warren, salamat sa lahat sa pagsama sa akin sa buhay at kamatayan. Ikinalulungkot ko kung hindi ko masusuklian ang iyong kabutihan, ngunit babayaran ko ito sa kabilang buhay. Patayin. Sinabayan ng Dagandong. Nanguna si Sarah Warren sa pakikipaglaban. Ang 12 Martial School Hall Masters at mga disipulo na sumunod kay Sarah Warren ay hindi natakot sa kamatayan at sumali sa labanan. Nagsimula na naman ang isang madugong labanan. Gayunpaman, napakaraming tao sa panig ni Rudolph Lloyd. Kahit na si Sarah Warren at ang iba ay hindi natatakot sa kamatayan, hindi sila katugma sa kanilang mga kalaban. Lalo na sa tulong ng tatlong nangungunang eksperto, si Massey Tisdale, Tyrion Gordon at Elvis Limbaugh, Sarah Warren at ang iba pa ay mas nalamangan. Walang katapusan ang mga hiyawan. Ang mga nasawi sa panig ni Sarah Warren ay patuloy na lumala. Kunin mo ang iyong buhay. Lahat kayo pumunta sa impyerno. Parehong inisyon sina Tyrion Gordon at Elvis Limbaugh, ang isa ay may hawak na tiger head knife, at ang isa naman ay may hawak na skull knife, tumutulak pasulong. Saan man pumunta ang dalawa, ang mga disipulo ng martial arts school ay sunod-sunod na pinatay at nahulog sa pool ng dugo. Kung maglakas loob kang hindi sumuko, mamatay ka. Umuungal si Rudolph Lloyd, sunod-sunod na palad, pinatay ang mga alagad ng martial arts school na sumugod sa kanya. Bilang pinakamalakas sa kanila, mas nakakatakot si Massey Tisdale. Naghawak siya ng mahabang espada at gumalaw sa karamihan. Nag-overlap ang mga anino ng espada, at nagngangalit si Sword Shi. Ang bawat espada ay kumitil ng maraming buhay. Rudolph Lloyd, ibigay mo sa akin ang iyong buhay. Matapos bambahin ng suntok ang ilang martial arts school disciples, hinatak ni Sarah Warren ang kanyang malubhang na sugatan na katawan, patungo kay Rudolph Lloyd. Sa sandali ng kalapitan, direktang pinaikot ni Sarah Warren ang suntok at sinaktan si Rudolph Lloyd ng blast kill. Gusto mo akong patayin? No way. Ngumisi si Rudolph Lloyd, mabilis na nagtaas ng palad at hinarang ang suntok. Sa isang iglap, bang! Nagbanggaan ang kamao at palad, na nagresulta sa isang pigil na pagsabog. Tunay na chi oscillated, turbulent surged, sumisindak at kagulat-gulat. Kahit na malubhang nasugatan si Sarah Warren, wala pa ring laban si Rudolph Lloyd sa kanya. Napaungol si Rudolph Lloyd, napaatras ang buong katawan niya sa lakas ng suntok. Umungol si Sarah Warren, Rudolph Lloyd, gusto mong maging pinuno ng Arthur City Martial Alliance, tama ba? Kung hindi mo man lang ako matalo, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para maging pinuno? Habang sinasabi niya ito, patuloy na sumugod si Sarah Warren kay Rudolph Lloyd. Ngunit sa sandaling iyon, whoosh! Isang matalim na break ang air sound ang narinig. Isang mahabang espada ang palm unit sa langit at tumusok kay Sarah Warren. Nagulat si Sarah Warren at mabilis na umiwas, ngunit napakabagal niya ng isang hakbang. Shiche! Tumalsik ang dugo. Isang butas ang diretsyong tinusok sa balikat ni Sarah Warren, na nagdulot sa kanya ng matinding pananakit habang kumukunot ang kanyang mga kilay. Nang tumingala siya, nakita niya si Massey Tisdale na naglalakad palapit sa kanya. Salamat, Elder Whale, sa iyong tulong. Pinagsalikop ni Rudolph Lloyd ang kanyang mga kamay patungo kay Massey Tisdale. We're all on the same side, at tama lang natulungan kita. Walang pakialam na sabi ni Massey Tisdale saka itinuon ang tingin kay Sarah Warren. Sinabi ni Rudolph Lloyd, Elder Whale, magsanib puwersa tayo at patayin ang taong ito. Para patayin siya, ako lang sapat na.
Mayabang na sabi ni Massey Tisdale saka humakbang at inatake si Sarah Warren. Massey Tisdale, ipaglalaban kita hanggang kamatayan. Umungol si Sarah Warren at sumugod kay Massey Tisdale. Sa isang iglap, ang distansya sa pagitan ng dalawa ay mabilis na nagsasara. Si Sarah Warren ay galit na pinakilos ang maliit na true chi na natitira sa kanyang katawan at naglunsad ng isang galit na suntok. Isang trivial trick lang. Nanunuya si Massey Tisdale, walang tigil na ibinaba ang kanyang espada at nilalaslas. Isang pulang-pula na sword chi ang palm unit sa kalangitan, na winasak ang lahat ng dinadaanan nito. Sa isang iglap, bang! Habang nagsasalpukan ang mga kamao at espada, umalangaw ang isang malakas na pagsabog. Ang totoong chi ay lumundag, ang mga bagzo ng hangin ay umuungal, nagpapadala ng mga bangkay at mga slab ng bato sa lupa na lumilipad. Ang lahat ng ito ay tumagal ng wala pang 1 minuto. Napasigaw si Sarah Warren sa sakit habang pilit siyang napaatras ng espada. Isang mahabang sugat ang naputol sa kanang braso, walang tigil ang pagdaloy ng dugo. Gayunpaman, si Massey Tisdale ay hindi nagpakita ng intensyon na huminto, ang kanyang figure ay kumikislap habang siya ay muling sumugod kay Sarah Warren. Patayin! Nagngangalit si Sarah Warren, patuloy na lumalaban, ngunit napilitang umatras ng paulit-ulit. Sa loob lamang ng ilang minuto, siya ay nagdusa ng maraming malalalim na sugat ng espada, isang nakakatakot na tanawing pagmasdan. Sa isang huling sigaw, si Sarah Warren ay pinalipad paatras at bumagsak sa paglipad ng mahigit 10 metro ang layo, ang kanyang katawan ay natatakpan ng malalalim na sugat ng espada, ang kanyang damit ay basang-basa sa dugo. Ha! Tawa ng tawa si Rudolph Lloyd, tuwang-tuwang sinabi, talagang tinutupad ni Elder Massey ang kanyang pangalan bilang ika-10 sa Earthliest, ang kanyang lakas ay talagang pambihira. Si Massey Tisdale ay nakatayo habang ang kaliwang kamay ay nasa likod niya, ang kanyang kanang kamay ay nakahawak sa kanyang mahabang espada, isang mapagmataas na tingin sa kanyang mga mata. Ikaw matandang umutot, ipaglalaban kita hanggang kamatayan. Papatayin kita. Sa sandaling ito, 2 martial arts hall masters, na sumunod kay Sarah Warren, ay nagpakawala ng galit na galit, hila-hila ang kanilang mga nasugatan na katawan habang sila ay sumusugod patungo kay Massey Tisdale. Hindi man lang sila pinansin ni Massey Tisdale, walang pakialam na nagsabing, 2 na lang ang patungo sa kamatayan. Sa isang iglap, habang papalapit ang 2 martial arts hall masters kay Massey Tisdale, sabay-sabay silang naglunsad ng suntok at hampas ng palad. 2 basura ang nang-ahas na akitin ang matandang ito. Nililigawan si kamatayan. Sa malamig na sigaw, nanginginig ang buong katawan ni Massey Tisdale, pinakilos ang kanyang panloob na true chi at nilaslas ng paalang gamit ang kanyang espada. Sa isang iglap, dumagundong. Ang mga pag-atake ng 2 martial arts hall masters ay dinurog ng isang sword strike. Matapos durugan ang mga pag-atake mula sa 2 bulwagan, ang parehong espada ay nagpatuloy sa paglaslas ng paalang, na nagpuntirya sa mga lalamunan ng 2 master ng martial arts hall. Napuno ng takot at gulat ang kanilang mga mata, ngunit huli na ang lahat para umatras. Whoosh! Whoosh! Kasabay ng mga tunog ng fearsome breaking air. Ang espadang ito ay naglaslas sa magkabilang lalamunan ng hall master. Og! 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 Napahawak ang 2 hall master sa kanilang lalamunan at hindi nagtagal ay bumagsak sa lupa. Ang kanilang mga katawan ay nanginginig ng ilang beses bago tuluyang nawala ang lahat ng mga palatandaan ng buhay. Mr. Westmore, Mr. Sykes. Nabasag ang boses ni Sarah Warren habang sumisigaw, namumula ang kanyang mga mata sa hindi mapigil ang pag-agos ng mga luha sa kanyang mukha. Matapos patayin ang 2 hall masters na ito, hakbang-hakbang si Massey Tisdale, patungo kay Sarah Warren. Tulungan mo si Leader Ward dali. Bilis! Bilisan mo! Ang mga alagad ng mga pangunahing martial arts hall, na sumunod kay Sarah Warren, ay sunod-sunod na umuungal, na nagmamadaling patungo kay Massey Tisdale. Isang bungkus ng basura ang nang-ahas na hadlangan ang matandang ito sa pagpatay. Delusional.
Sigaw ni Massey Tisdale habang sunod-sunod na ibinaba ang kanyang espada. Ang mga anino ng espada, liwanag ng espada, at ang sword chi ay tumagos ng may napakalakas na kapangyarihan, na dumurog sa lahat ng bagay sa kanilang landas. Ang mga alagad ng martial arts hall na ito ay hindi man lang makalapit, sunod-sunod na bumagsak sa espada. Huwag kang lalapit, huwag kang lalapit, huwag kang mamatay para sa akin ng walang kabuluhan. Kayo, tumakbo, tumakbo. Napahiyaw si Sarah Warren, tuluyang nadurog ang kanyang puso, hindi makayanan ang paningin nitong mga alagad ng martial arts hall na nawalan ng buhay para sa kanya. Bagamat nagpadala siya kay Manuel Bennett ng distress message 2 oras na ang nakakaraan, iyon ay huling paraan lamang. Pagkatapos ng lahat, si Manuel Bennett ay nasa River City at hindi niya maabot ang Arthur City ng ganoon kabilis. Kaya ngayon, nawalan na siya ng pag-asa. At hinihiling lamang na ang mga alagad ng martial arts hall na sumunod sa kanya ay makatakas sa kanilang buhay. Kabanata 472, Kabanata 472, nandito na si Manuel Bennett. Matapos patayin ang mahigit 100 martial arts disciples, ang iba pang martial arts disciples ay natakot, nanginginig, at hindi nang ahas na humakbang. Ha ha ha. Massey Tisdale laughed wildly, resonating, natatakot ka ba? Dapat ikaw. Sa ilalim ng ganap na kapangyarihan ng matandang ito, hindi mahalaga kung gaano karaming tao ang mayroon ka. Makapangyarihan si Elder Whale. Ang divine skill ni Elder Whale ay walang kapantay at walang talo. Excited na sumigaw ang ilang martial hall masters na sumunod kay Rudolph Lloyd sa pagrerebelde. Samantala, ang mga master at alagad ng martial arts hall na sumunod kay Sarah Warren ay lubos na nasaroon ng loob. Tapos na. Tapos na talaga. Napapalibutan na sila ng lubusan, at gustuhin man nilang tumakas ay hindi nila magawa. Tungkol naman sa pagsusumit kay Rudolph Lloyd, mas mahirap tanggapin iyon kaysa patayin sila. Kuya Will, ako na ang bahala kay Sarah Warren. Sa sandaling ito, lumakad si Rudolph Lloyd, magalang ang kanyang kilos. Fine, ipaubaya ko na lang sayo. Tumango si Massey Tisdale. Salamat, Elder Whale. Nagpasalamat si Rudolph Lloyd at saka naglakad patungo kay Sarah Warren na may malisyosong ngiti. Habang naglalakad ay ngumisi siya, Sarah Warren, hindi mo naman siguro akalain na balang araw, mamamatay ka sa kamay ko, di ba? Ilang taon na akong nagkukubli sa tabi mo, naghihintay lang ngayon. Rudolph Lloyd, kung alam ko lang noon na may puso kang magrebelde, hindi na sana kita hinayaan na maging vice leader ng Arthur City Martial Alliance. Ito ang aking pagkabulag, ang aking pagkabulag. Napasigaw si Sarah Warren sa galit, sinusubukang bumangon at patayin si Rudolph Lloyd ngunit hindi niya magawa. Gustong tumulong ng mga master at disciples ng martial arts hall na sumunod kay Sarah Warren, ngunit lahat sila ay pinigilan. Humakbang si Rudolph Lloyd at tinapakan ang dibdib ni Sarah Warren, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, Sarah Warren, maraming salamat sa iyong paggabay sa mga nakaraang taon. Kung wala iyon, ang aking paglilinang at lakas ay hindi magiging mabilis na bumuti. Huwag kang mag-alala, pagkatapos ng iyong kamatayan, ipagpapatuloy ko ang pamana ng Arthur City Martial Alliance. Siyempre, aalagaan ko rin ang iyong asawa at anak. Makakasiguro ka. Lalo na nang banggitin niya ang asawa at anak, isang masamang liwanag ang lumitaw sa mga mata ni Rudolph Lloyd. Umungol si Sarah Warren, Rudolph Lloyd, tulad ng sinasabi, ang mga gawain ng sekular na mundo ay dapat ayusin sa loob ng sekular na mundo mismo. Anong klaseng martial artist ka para saktan ang asawa at anak ko? Napangiti ng masama si Rudolph Lloyd, enough, no need to say anything more. Pagkatapos ng lahat, wala kang makikita kapag namatay ka. Ngayon, hayaan mo akong magpadala sa iyo sa iyong paglalakbay. With that, itinaas ni Rudolph Lloyd ang palad niya, handang hampasin ang ulo ni Sarah Warren. Ngunit sa sandaling ito, Leader Ward, nandito kami para tulungan ka. How dare you betray the South Protection King? Are you sick ng death? Ang mga magtaksil sa South Protection King ay papatayin ng walang awa. Sunod-sunod na galit na dagandong at alulong ang biglang dumating.
Lahat ng nasa martial arts training ground ay napalingon sa pinanggalingan ng ingay. Nakita nila ang isang malaking grupo ng mga tao na dumarating mula sa isang malayong lugar, na may kabuuang 5,000 tao. Ang grupong ito ng mga tao ay mula sa Arthur City's 15 business associations, kasama ang 15 presidente na nangunguna. Sa Arthur City, mayroong kabuuang 38 business associations. Bagamat 13 sa kanila ang nagrebelde, 15 iba pang business associations ang hindi. Nang makitang dumating ang mga tao mula sa 15 business association na ito, ang bawat naruroon ay may iba't ibang mga ekspresyon at tumingin sa isa't isa na may pagtataka. Kumunot ang noo ni Rudolph Lloyd at tinanong ang isang rebelling president, Chairman West, anong nangyayari dito? Hindi ba dapat magpadala ang North Garden King ng mga tao para patayin sila? Paano sila makakatakas? Ang sabi ng chairman na may nagtatakang tingin, hindi ako sigurado kung ano ang nangyayari. Tiger head knife, sabi ni Tyrion Gordon, tatawag ako at malalaman ko ngayon. At this moment, an unfazed president said, there's no need to call, we have already wiped out all of your people. Nanlamig ang mukha ni Tyrion Gordon, just by your capabilities, you could wipe out the people we sent. Ito ay ganap na imposible. Sinabi ng Pangulo, napakarami sa inyo na ang 15 asosasyon ng negosyo lamang ay hindi makakalaban sa inyo. Gayunpaman, sa tulong ng isang tao, natural na matagumpay tayong makakatakas. WHO. Nagdilim ang mukha ni Tyrion Gordon, sino ang tumulong sa iyo? Si Rudolph Lloyd at iba pa ay nagpakita rin ng mga nalilitong ekspresyon. Alam nilang flawless ang plano nila ngayong gabi. Saan nagsinungaling ang problema? Maging si Sarah Warren at ang iba ay medyo nataranta. Hindi sumagot ang Pangulo, ngunit malakas na sinabi, please welcome Mr. Bennett. Paki-welcome Mr. Bennett. Sabay-sabay na sumigaw ang mga Pangulo ng 15 asosasyon ng negosyo at ang kanilang mga miyembro. Mr. Bennett. Nang marinig nila ang pangalang ito, lalong nataranta ang lahat ng naruroon. Sino si Mr. Bennett? Bakit hindi nila narinig ang ganoong tao noon? Gayunpaman, biglang may naisip si Sarah Warren. Pwede bang? Habang nagtataka ang lahat, nakita nila ang 15 miyembro ng asosasyon ng negosyo na naghihiwalay sa mga gilid, na nagbukas ng landas. Habang naghihiwalay ang mga tao, isang binata ang lumapit, hakbang-hakbang. Ang binatang ito ay balingkinitan at matuwid, may gwapong mukha at mga mata na parang bituin. Bagamat mukha siyang bata, nagpakita siya ng pambihirang at pinong ugali na para bang siya ay isang walang kamatayang bumaba sa lupa. Mr. Bennett. Nang makita niya ang binatang ito, excited na tumawag si Sarah Warren. Sa katunayan, ang binatang ito ay si Manuel Bennett. Hindi niya akalain na darating talaga si Manuel Bennett. Kung tutuusin, ngayon lang siya nawalan ng pag-asa. Ngunit sa hindi inaasahan, sa pinakadesperadong sandali, dumating si Manuel Bennett. At nagdala siya ng 5,000 tao. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay, bakit ang mga tao sa mga asosasyon ng negosyo ng Arthur City ay napakagalang kay Manuel Bennett. Sa oras na ito, hakbang-hakbang na naglakad si Manuel Bennett patungo sa kanila. Si Lily Teasdale, Barden Bard, at Prajna Bates ay sumunod na malapit sa likuran. Ang kanilang mga sandata ay tumutulo ng dugo, maliwanag na ngayon lang nakaranas ng labanan. Hindi nagtagal, habang papunta siya sa Arthur City kasama si Lily at ang iba pa, pinadalhan siya ni Manuel ng isang listahan ng mga presidente ng mga pangunahing asosasyon ng negosyo ng Arthur City. Pagdating sa Arthur City, nilayon niyang humingi ng tulong sa mga asosasyong ito ng negosyo para tulungan si Sarah Warren. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, 13 sa mga asosasyon ng negosyo ng Arthur City ang nagrebelde laban sa kanyang senior sister at pumanig sa North Garden King. Ang natitirang 15 asosasyon ng negosyo ay napapaligiran ng mga tauhan ng North Garden King. Kaya dali-dali niyang inakay si Lily at ang iba pa upang iligtas sila, pinatay ang lahat ng tauhan ng North Garden King, at pagkatapos ay dinala rito ang 15 miyembro ng asosasyon ng negosyo. Buti na lang at dumating sila sa tamang oras, at buhay pa si Sarah Warren.
Anak, sino ka, at bakit ang respeto ng mga taong ito sa iyo? Malamig na tanong ng isang presidente ng isa sa mga rebelding asosasyon. Malakas na sinabi ng isa sa mga presidente na dumating kasama si Manuel Bennett, Leonardo Lee, si Mr. Bennett ay junior brother ng South Protection King at may hawak ng South Protection King's Order. Siya ang tagapagmana ng susunod na South Protecting King. Higit pa rito, tinulungan kami ni Mr. Bennett na malagpasan ang pagkubkob at pinatay ang lahat ng mga tauhan ng North Garden King. Bakit hindi tayo magalang kay Mr. Bennett? Nang marinig ito, nagulat ang buong audience. Paano posible na ang batang ito ay hindi lamang junior brother ng South Protection King kundi tagapagmana rin ng South Protection King? Bakit hindi natin narinig na may junior brother ang South Protection King? Imposible, ito ay ganap na imposible. Ang mga tao ay bumulong-bulong sa kanilang hindi paniniwala. Kabanata 473, Kabanata 473, galit na hampas ng skull knife. Sa sandaling ito, lumabas si Barden Bard at hinawakan ng mataas ang utos ng South Protection King. Itinaas niya ang kanyang ulo at kumulog, talagang hindi kayo naniwala sa Kuya Bennett ko, hindi rin ba kayo naniniwala sa utos ng South Protection King na ito? Habang nasa daan, tinanong ni Barden Bard si Manuel Bennett para sa South Protection King's Order, na nagsasabing gusto niyang magpakitang gilas. Sa bagay, hindi nagtagal, noong nasa Star City sila, ipinakita ni Manuel Bennett ang kanyang South Protection King's Order, na ikinainggit ni Barden Bard. Walang choice si Manuel Bennett kundi ibigay ito sa kanya. Oo naman. Nang ilabas ni Barden Bard ang South Protection King's Order, biglang nagbago ang mukha ng lahat ng naruroon. Ang pagkakita sa utos ng South Protection King ay para bang nakikita ng personal ang South Protection King. Walang nang ahas na huwadin ang utos ng South Protection King. Kaya, lahat ng naruroon ay naniniwala na ang utos ng South Protection King na ito ay dapat na tunay. Lalo na yung mga rebelding miyembro ng Business Association, na nanginginig at pinagpapawisan ng malamig na pawis sa sandaling ito. Bagamat nagrebelde sila sa South Protection King, labis pa rin silang natatakot sa kanya. Paano posible na ang batang ito ay may utos ng South Protection King? Mukhang totoo, hindi ko inaasahan na ang South Protection King ay magkakaroon ng ganoong batang junior brother, at siya ang naging kahalili ng susunod na South Protecting King. Token lang to, hindi yung South Protection King mismo ang nandito. Nagkaroon ng iba't ibang diskusyon sa mga taong nasa panig ni Rudolph Lloyd, may nagulat, may natakot, at may nandidiri. Nang makitang hindi lumuhad ang mga rebelding miyembro ng Business Association na iyon, nakaramdam ng pagkadismaya si Barden Bard, na para bang hindi siya naging matagumpay. Wala siyang pagpipilian kundi ibalik ang utos ng South Protection King kay Manuel Bennett. Nang tanggapin ni Manuel Bennett ang utos ng South Protection King, sinulyapan niya ang mga rebelding miyembro ng Business Association at kumulog, dahil kayo ay mula sa sekular na mundo, dapat ninyong maunawaan kung ano ang katapatan at katwiran. Ngunit sa ngayon, pareho kayong hindi tapat at hindi matuwid, nakikipagsabwatan sa North Garden King para ipagkanulo ang aking senior sister. Pagkatapos ng isang paghinto, lumingon si Manuel Bennett sa isa sa mga pangulo at sinabi, President Matthew, sabihin mo sa akin, ano ang kapalaran ng isang tax seal? Dumagundong ang pangulong ito, 3 hiwa at 6 na butas, patayin. Narinig mo ba itong lahat ng malinaw? Malamig na tiningnan ni Manuel Bennett ang mga rebelding miyembro ng Business Association at nagpatuloy, bilang pagsasaalang-alang sa maraming taon ninyong pagsunod sa aking senior sister, mabibigyan ko kayo ng pagkakataon. Hanggat magsisi ka at magsimulang muli, hindi kita papatayin. Siyempre, kung magpapatuloy ka sa madilim na landas na ito, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Pagkarinig nito, nagkatinginan ng mga rebelding miyembro ng Business Association, nagpupumiglas at nag-aalinlangan ang kanilang mga ekspresyon. Sa sandaling ito, napansin ni Tyrion Gordon na may mali at mabilis na sumigaw, lahat, huwag matakot. Kasama ang North Garden King, hindi banggitin ang batang ito, kahit na ang South Protecting King mismo ang dumating, wala siyang magagawa sa iyo.
Isa sa mga rebelding presidente ang nanguna sa pagsigaw, "Tama si Mr. Gordon, hindi tayo dapat katakutan ng batang ito." Ang pagsali sa North Garden King ay ang pinakamagandang pagpipilian para sa amin. Tama, dapat tayong manindigan sa ating desisyon. Oo, tama ang ating pinili, ang pagsunod sa North Garden King ay magdadala sa atin sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Sunod-sunod din ang sigaw ng ibang mga rebelding presidente. Sinamantala ni Tyrion Gordon ang pagkakataong ito at ikinaway ang kanyang kamay, patayin. Sa utos niya, ang mga rebelding presidente ng 13 kamara ng komersyo ang nanguna sa lahat ng kanilang mga miyembro na salakayin si Manuel Bennett at ang iba pa. Sumama rin sa pag-atake ang mga alagad ng rebelding 10 martial arts schools. Napabuntong hininga si Manuel Bennett at naglabas ng utos. Patayin! Patayin sila! Ang 15 Chamber of Commerce President na kasama ni Manuel Bennett ang namuno sa mga miyembro ng kanilang mga kamara at galit na sinisingil. Sarah Warren, go to hell! Sinamantala ni Rudolph Lloyd ang kaguluhan at sinampal si Sarah Warren. Gayunpaman, tulad ng pagbagsak ng palad ni Rudolph Lloyd sa isang iglap. Kumikislap ang figure ni Manuel Bennett, tila multo sa harap ni Rudolph Lloyd, at pagkatapos ay sumuntok. Labis na pagkabigla ang naramdaman ni Rudolph Lloyd sa kanyang puso, kaya lang niyang sumuko sa pagpatay kay Sarah Warren at hinarap ang suntok ni Manuel Bennett. Habang tumatama ang palad, kumaway ang True Chi, at kumalat ang isang pagsabog ng Cold Chi, na may puting ambon na tumataas sa hangin. Sa isang kisap mata, bang! Nagtama ang kamao at palad, na nagdulot ng mapurol na pagsabog. Si Rudolph Lloyd orihinal na hindi sineseryoso si Manuel Bennett dahil sa kanyang murang edad. Naisip niya na kahit na may kaunting lakas si Manuel Bennett, hindi ito magiging ganoon kagaling. Ngunit, sa sandali ng pakikipag-ugnay, sa kanya napagtanto na siya ay ganap na nagkamali. Malaking pagkakamali. Masyadong nakakatakot ang suntok ni Mr. Bennett. Hindi niya ito mablock. Sabayan pa ng crack sound, ang kanang palad niya ay agad na nabali at nadurog. Higit pa, hindi lang ang palad niya, ang buong kanang braso niya ang nabasag sa suntok na ito. Ang suntok na ito, matapos basagin ang kanyang kanang braso, ay malakas na tumama sa kanyang dibdib. Si Rudolph Lloyd ay nagpakawala ng isang masakit na panaghoy at, tulad ng isang kanyan, ay itinapon pabalik. Sa pamamagitan ng isang boom, siya ay bumangga sa isang pader. Nabasag ang dingding, at si Rudolph Lloyd ay nadulas na parang patay na aso. Ilang tadyang niya ang nabali, umaagos ang dugo sa bibig niya. Siya ay malubhang nasugatan at hindi man lang makagapang. Maaaring patayin siya ng suntok na ito, ngunit hindi ginawa iyon ni Mr. Bennett. Hinayaan niya si Rudolph Lloyd ng isang hininga, na nagpapahintulot kay Sarah Warren na patayin siya ng personal. Nang makitang pinalipad ni Mr. Bennett si Rudolph Lloyd na may suntok at iniwan siyang malubhang nasugatan, lahat ng naruroon ay natulala. Diyos ko, napakalakas ng batang ito, natalo niya talaga si Vice Leader Levine sa isang suntok lang. Diba, late stage master si Vice Leader Levine, at hindi niya kayang tiisin ang solong suntok ng batang ito. Ang mga sumunod kay Rudolph Lloyd sa paghihimagsik, ang mga martial arts hall masters at disciples, ay pawang didila, ang kanilang mga mata ay puno ng takot kapag nakatingin kay Mr. Bennett. Mabuti, magaling. Napakakapangyarihan nitong si Mr. Bennett, natatakot ako na daig pa ng kanyang lakas si Leader Ward. Lahat ng mga pangunahing martial arts hall masters at mga disipulo, na sumunod kay Sarah Warren, ay labis na nasasabik. Si Sarah Warren ay nakatitig kay Mr. Bennett na hindi makapaniwala, ang kanyang puso ay puno ng kaguluhan. Kahit na narinig niya mula kay David Herdman na si Mr. Bennett ay hindi lamang lubos na sanay sa medisina kundi napakalakas din sa martial arts. Hindi pa niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, kaya nag-alinlangan siya. Ngunit matapos itong masaksihan ngayon, lubos siyang kumbinsido. Kung tutuusin, kahit isang suntok lang ay hindi niya kayang talunin si Rudolph Lloyd. Matapos ipadala si Rudolph Lloyd sa paglipad, tinulungan ni Mr. Bennett si Sarah Warren na tumayo at sinabing, "Leader Ward, patatagin ko muna ang iyong mga sugat."
Pagagalingan kita ng maayos pagkatapos kong patayin ng mga kapatid ko ang mga taong ito. Sarah Warren, touched, said, Mr. Bennet, please be careful. Huwag kang mag-alala, sa paningin ko, patay na ang mga taong ito. Binigyan ni Mr. Bennet si Sarah Warren ng nakakapanatag na tingin. Pagkatapos, itinaas ni Mr. Bennet ang kanyang kanang kamay, pinaandar ang Shankun Point Acupressure Hand, at idiniin ang isa sa mga acupoint sa dibdib ni Sarah Warren. You little brat, stop showing off. Watch me chop you with a single slash. Si Elvis Limbo ay umungal, may hawak na kutsilyo sa bungo, at sinugod si Mr. Bennet. Napakabilis ng kanyang bilis, nag-iiwan ng bakas ng mga after images habang umaatake siya. Nagbago ng husto ang mukha ni Sarah Warren at napabulalas siya, Mr. Bennet. Ang taong ito ay ang skeleton knife na si Elvis Limbo, isa sa six-edged knife ng North Garden King Set. Ang kanyang cultivation ay nasa Grandmaster Perfection. Ang kanyang mga kasanayan sa kutsilyo ay napakalakas. Mag-ingat ka. Gayunpaman, si Mr. Bennet ay hindi man lang nag-iwas ng tingin at patuloy na idiniin ang mga acupoint sa dibdib ni Sarah Warren. Mr. Bennet. Napatulala si Sarah Warren. Ngunit sa sandaling dumating ang slash ni Elvis Limbo. Whoosh! Isang malamig na tunog ng kutsilyo ang tumusok. Isang na kutsilyo ang napunit sa kalangitan at tumama kay Elvis Limbo. Nagulat ang puso ni Elvis Limbo, at sa isang pitik ng kanyang palso, itinaas niya ang kanyang kutsilyo sa bungo para harangin. Klang! Sinabayan pa ng malutong at malakas na ingay. Ang skull knife ni Elvis Limbo ay direktang pinutol ng tan knife. Matapos putulin ang kutsilyo ng bungo, nagpatuloy ang paglaslas ng tan na kutsilyo. Susunod na segundo, lumipad ang talam. Boom! Si Elvis Limbo ay bumagsak ng husto sa lupa, ang kanyang katawan ay nahati sa dalawang bahagi, ang dugo ay walang katapusang bumulwak. Kabanata 474, Kabanata 474, Ibalik mo sa akin ang buhay ng aking kapatid. Sa isang iglap, nabalot ng nakamamatay na katahimikan ang buong martial arts training ground. Ang lahat ay nakatitig sa kawalan sa figurang nakatayo sa harap ni Manuel Bennet. Payat ang katawan ng lalaki, mala-espada ang mga kilay, malabituin ang mga mata, guwapong mukha, at puno ng lamig ang mga mata. Tumutulo ang dugo mula sa kutsilyo ni Tan sa kanyang kamay. Haha, Mr. Tisdale, magaling. Tawa ng tawa si Barden Bard. Binigyan ni Progna Bates ng thumbs up si Lily Tisdale, ang galing ni Kuya Tanner. Sa katunayan, ang nakatayo sa daan ni Manuel Bennet ay si Lily Tisdale. Tumingin si Manuel Bennet kay Lily Tisdale at bahagyang ngumiti. Si Lily Tisdale ay kapatid niya, isang kapatid na palagi niyang mapagkakatiwalaan na nasa likod niya. Gayunpaman, ang mga tao sa panig ni Rudolph Lloyd ay natakot sa kanilang pag-iisip, na nakatingin kay Lily Tisdale na may takot. Sino ang batang ito, bakit ang lakas niya? Maging si Mr. Elvis Limbo, isa sa six sharp knives ng North Garden King, ay hindi nakaharang sa pag-atake ng batang ito at napatay. Kailangan mong malaman na ang bawat isa sa six sharp knives sa ilalim ng South Protection King ay napakahusay sa mga kasanayan sa kutsilyo. Ngunit ngayon, namatay si Mr. Limbo sa larangan kung saan siya pinakamagaling. Ang mga talakayan ay walang humpay, at lahat ay natagpuan na ito ay hindi kapanipaniwala. Akala nila noong una ay si Manuel Bennet lang ang makapangyarihan, ngunit hindi nila inaasahan na ganoon din kalakas ang binatang ito na may hawak na kutsilyo. You little punk, lakas ng loob na patayin ang kapatid ko, papatayin kita. Si Tyrion Gordon, ang tiger head knife, ay napuno ng galit, na kinaladkad ang isang napakalaking tiger head knife patungo kay Lily Tisdale. Sizzling. Ang talam ay dumaan sa ibabaw ng lupa, gumawa ng isang malupit na tunog at gumagawa ng nakasisilaw na mga spark. Sa daan patungong Lily Tisdale, patuloy na pinakilos ni Tyrion Gordon ang kanyang tunay na chi, at ang momentum ay tumaas. Boom, boom, boom. Ang buong martial arts training ground ay patuloy na nanginginig, at ang mga slab ng bato sa lupa ay sunod-sunod na pumuputok.
Nakikita si Tyrion Gordon na naniningil at pumapatay. Tahimik lang na nakatayo si Lily Tisdale sa harap ni Manuel Bennett, kasing solid ng isang bato, hindi natitinag. Nag-aalalang sinabi ni Sarah Warren, Mr. Bennett, magiging maayos ba ang batang kapatid na ito? Ang taong iyon ay si Tyrion Gordon din, isa sa Tiger Head Knife sa ilalim ng North Garden King Seat. Kahit na ang kanyang cultivation ay nasa Grandmaster Perfection lamang, ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa kay Elvis Limbo. Bahagyang ngumiti si Manuel Bennett at sinabing, huwag kang mag-alala, kung hindi kayang patayin ng kapatid ko ang basurang ito, hindi na niya kailangang umiral. Bagamat malaki ang sukat ni Tyrion Gordon, hindi siya mabagal. Sa isang kisap lang, nilapitan niya si Lily Tisdale. Tumapak siya ng malakas sa lupa, nabasag ang mga slab ng bato, at ang kanyang napakalaking katawan ay bumaril sa langit. Formula ng Black Tiger Chaotic Knife. Mamatay. Hinawakan niya ang Tiger Head Knife gamit ang dalawang kamay at buong lakas itong tinadtad kay Lily Tisdale. Whoosh! Sa pamamagitan ng isang kutsilyo na pinutol, isang itim na talam ang lumiwanag sa kalangitan, at ang nakakatakot na enerhiya ng espada ay nagngangalit sa lahat ng direksyon. Masyadong nakakatakot ang talam na ito, parang bundok na dumidiin pababa, na parang lahat ay maaaring putulin. Ngunit, nang bumaba ang talam ni Tyrion Gordon, lumipat si Lily Tisdale. Hinawakan niya ang tan knife sa kanyang kanang kamay, ang kanyang tunay na chi ay pumutok kaagad, at pagkatapos ay laslas siya patungo sa langit. Sa isang kisap mata, klang, nagbanggaan ang dalawang talam, na parang sumasabog ang kulog. Ang kakila-kilabot na totoong chi, sword energy, at firelight ay kumakalat ng husto, na lumikha ng isang nakakatakot na eksena. Ngunit sa susunod na segundo, crunch! Isang malinaw na tunog ng pagkabasag ang narinig. Nagulat ang lahat, ang malaking Tiger Head Knife sa kamay ni Tyrion Gordon ay talagang nabali. Ano? Ang mga mag-aaral ni Tyrion Gordon ay marahas na lumiit, ang kanyang mukha ay nagbago ng gusto, na nakaramdam ng panganib ng kamatayan. Katutubo niyang gustong umatras. Ngunit huli na. Puff! Matapos mabali ng talam ni Lily Tisdale ang Tiger Head Knife ni Tyrion Gordon, marahas itong tumama sa kanyang dibdib. Og! Si Tyrion Gordon ay nagpakawala ng matinis na sigaw, ang kanyang malaking katawan ay tumalsik palabas, mabigat na bumagsak ng higit sa 100 metro ang layo. Ang kanyang dibdib ay lubusang nahati, walang tigil ang pag-agos ng dugo. Ikaw, sino? Itinuro si Lily Tisdale, hindi niya natapos ang kanyang pangungusap bago siya nalagutan ng hininga. Muling nabalot ng katahimikan ang eksena. Ang lahat ay paipong nakatitig kay Lily Tisdale, hindi mailarawan ng kanilang mga salita kung gaano kalakas si Lily Tisdale. Ang dalawang matalas na talam sa ilalim ng North Garden King, Tyrion Gordon at Elvis Limbo, ay madaling napatay sa ganitong paraan. Ang pangunahing punto ay, mula simula hanggang matapos, 2 suntok lang ang ginawa ni Lily Tisdale. Isang welga para patayin si Tyrion Gordon. Isang welga para patayin si Elvis Limbo. Habang kinukuha pa ito ng lahat. Pinatatag ni Manuel Bennett ang mga pinsala ni Sarah Warren, at binawi ang kanyang kamay. Lumingon siya at sinulyapan ang mga katawan ni Tyrion Gordon at Sarah Warren at walang pakialam na sinabi, so ito ang 2 matalas na talam sa ilalim ng North Garden King. Mukhang wala silang espesyal. Pagkasabi nito, ikinaway ni Manuel ang kanyang kamay. Lily Tisdale, Frogna Bates, Barden Bard, tumulong kayo. Ang iba pa nitong matandang lalaki ay may iwan sa akin. Oo. Tumugon sina Lily Tisdale, Frogna Bates, at Barden Bard bago sumali sa malaking digmaan. Pagkatapos ay tumungala si Manuel kay Massey Tisdale, na kinusot ang kanyang mga mata, old fella, hindi masama ang iyong cultivation, it's worth me making a move myself. Bastos. Galit na galit, mayabang na sinabi ni Massey Tisdale, ang matandang ito ay ang Heaven and Earth Sword, na si Massey Tisdale, na ika-10 sa Earth ranking. Kahit na gumawa ka ng personal, ang pagpatay sa iyo ay isang kisap mata lang para sa akin. Nakarank sa ika-10 sa Earth ranking.
Tumango si Manuel, medyo marami na akong napatay na eksperto sa Earth rank dati. Sayang lang at masyadong mahina ang mga lalaking iyon at hindi na lang makatiis ng suntok. Sana medyo lumakas ang lakas mo. Nanlamig ang mga mata ni Massey Tisdale habang umuungol, ang matandang ito ay hindi pumapatay ng mga walang pangalan, bata, ipahayag ang iyong pangalan. Manuel Bennett. Binanggit ni Manuel ang dalawang salitang ito nang walang pag-aalinlangan. Manuel Bennett. Nang marinig ang pangalang ito, nagbago ang mukha ni Massey Tisdale at tinitigan niya si Manuel, ikaw si Manuel Bennett. Oo. Tumango si Manuel, hindi maintindihan kung bakit ganoon kalaki ang reaksyon ng matandang ito. Tinitigan ng masama ni Massey Tisdale si Manuel at nagtanong, namatay ba ang aking nakababatang kapatid sa iyong kamay? Yung nakababatang kapatid mo. Natarante si Manuel, sino ang nakababatang kapatid mo? Massey Tisdale gritted his teeth, my younger brother is the knife in the sleeve, Martin Tisdale. Martin Tisdale. Saglit na natulala si Manuel, ngunit mabilis na naalala, ang walang kwentang matandang iyon ay ang iyong nakababatang kapatid. Hindi nakakagulat na magkatulad ang iyong mga pangalan. Ilang buwan na ang nakalilipas, noong hindi pa naging kaibigan ni Manuel at Sheridan Jules ang isa't isa. Si Sheridan Jules ay kumuha ng knife in the sleeve, na si Martin Tisdale para patayin siya. Ngunit ang matandang lalaki ay masyadong mahina, at madaling napatay siya ni Manuel sa ilang suntok. Noong panahong iyon, bago mamatay, sinabi ng matandang iyon na ipaghihiganti siya ng kanyang kapatid. Hindi niya ito isinapuso. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ngayon ay nakatagpo niya ang kapatid ng matandang lalaki na ito. Haha! Massey Tisdale's face twisted maliciously, he growled, anak, I was planning to take care of this matter and then go to River City to find you. However, since you have come to me, it couldn't be any better. Anak, ibalik mo sa akin ang buhay ng kapatid ko. Bago bumagsak ang boses niya. Lumabas si Massey Tisdale, tumalon ang kanyang aura, ang kanyang bigot at buhok ay lumilipad sa hangin, true chi burst. Ang kanyang figure ay kumikislap, direktang naging kidlat, na umaakyat patungo kay Manuel Bennett. Nakikita si Massey Tisdale na naniningil. Si Sarah Warren, sa hindi kalayuan, ay talagang nagulat. Malakas siyang sumigaw, Mr. Bennett mag-ingat ka. Ang matandang lalaki na ito ay isang Great Master mid-stage expert, ang kanyang lakas ay lubhang nakakatakot. Si Rudolph Lloyd, na nakasandal sa malayong pader, ay nakahawak sa kanyang dibdib at sumisigaw, Kuya Massey, mabilis na patayin ang batang ito, patayin siya. Kabanata 475, Kabanata 475, Pagtatapakan. Ngayon lang siya nasugatan ng husto sa kamao ni Manuel Bennett at hindi pa nakaka-recover. Kaya, kinasusuklaman niya si Manuel Bennett mula sa kaibuturan ng kanyang puso at umaasa na may papatay sa kanya sa lalong madaling panahon. Una niyang inakala na madaling mapatay ni Tyrion Gordon at Elvis Limbo si Manuel Bennett. Ngunit sa kanyang pagtataka, pareho silang madaling napatay ng isang eksperto sa saber sa tabi ng bata. Ngayon, gumawa ng hakbang si Massey Tisdale. Tapos na ang batang ito. Gayunpaman, ang ikinagulat ng lahat sa eksena ay sa pagharap sa pag-atake ni Massey Tisdale, ang mukha ni Manuel Bennett ay nananatiling kalmado, hindi nababagabag, at tahimik. Hindi kaya iniisip ng batang ito na kaya niyang patayin si Massey Tisdale. Anong biro? Si Massey Tisdale ay ang ika-10 na ranggo na master sa Earth List at isang mid-stage Grandmaster. Maliban na lang kung ang batang ito ay may cultivation at strength na higit sa mid-stage Grandmaster. Ngunit ito ay malinaw na imposible. Napakahirap para sa sinumang wala pang 30 na makapasok sa Great Grandmaster. Habang ang lahat ay natulala, lumapit na si Massey Tisdale kay Manuel Bennett. Direkta niyang itinaas ang espada sa kanyang kamay at ibinato ito ng malakas kay Manuel Bennett. Sword art ng langit at lupa. Whoosh! Sa pamamagitan ng isang slash, ang pulang sword light at sword chi ay tumawid, binalot ang 8 gilid, at napakalakas. Si Sarah Warren at ang iba ay labis na nababalisa, ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalala.
Talaga bang harangan ni Manuel Bennett ang espadang ito kay Massey Tisdale? Ang hirap. Masyadong mahirap. At saka, gustuhin man nilang tumulong, hindi nila magawa. Hindi sila tugma para kay Massey Tisdale. Ang pagmamadali ay mangangahulugan lamang ng kamatayan. Para sa mga taong tulad ni Rudolph Iliod, labis silang nasa sabik. Siguradong mamamatay ang batang ito sa ilalim ng espadang ito mula kay Massey Tisdale. Ngunit, sa sandaling bumaba ang espada ni Massey Tisdale. Nang inag ang buong katawan ni Manuel Bennett, pumutok ang kanyang tunay na chi, lumakas ang kanyang momentum, at pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kanang kamay at humampas kay Massey Tisdale. Ano? Gusto talaga ng batang ito na harangin ang espada ni Elder Whale gamit ang kanyang pisikal na katawan. May hindi napigil ang mapasigaw. Ang susunod na segundo. Boom! Isang paputok na parang kulog ang sumabog sa gitna ng martial arts field. Tulad ng dumadagandong na kulog, umalangaw-ngaw ito sa kalangitan sa gabi at sa mga ulap. Sa isang iglap, nagsimulang gumuho ang training ground ng martial arts, at ang mga slab ng bato sa lupa ay nagkawatak-watek, naging nagkalat na mga bato at alikabok, na dumadaloy sa langit. Ang tunay na chi at sword chi mula sa impact ay masyadong nakakatakot, halos kumalat sa buong martial arts field. Umalis, umatras dali. Bulalas ni Sarah Warren, na inakay ang lahat na lumikas palabas ng martial arts field. Sa sandaling ito, lahat ng nasa eksena ay tulala na nakatingin sa gitna ng martial arts field. Nakita nila na ang gitna ng parang ay nababalot ng nagkalat na mga bato at alikabok. Hindi na nila makita ang mga figure ni Manuel Bennett at Massey Tisdale. Hindi nila alam kung gaano nakatagal. Nang mawala ang lahat ng nagkalat na bato at alikabok. Sa wakas tumahimik na ang lahat. Napatingin ang lahat at agad na nagulat sa eksenang nasa harapan nila. May nakita silang malaking hukay sa gitna ng martial arts field. At sa napakalaking hukay na ito, may isang figure lamang na nakatayong may pagmamalaki. Ang figurang ito ay hindi ibang tao, kundi si Manuel Bennett. Nakatayo si Manuel Bennett sa malaking hukay, habang ang kanang paa ay nakatapak sa dibdib ni Massey Tisdale. Ngayon, si Massey Tisdale ay napuno ng dugo, hindi napigilan ang paglabas ng dugo mula sa kanyang bibig, at ang kanyang espada ay naputol sa maraming piraso. Dati, si Massey Tisdale ay napakatalino at tila isang walang kapantay na master. Ngunit ngayon, siya ay naging lubhang miserable at maaari lamang makipagpunyagi para mabuhay. Nagkaroon ng katahimikan saglit. Sumabog ang buong audience. Paanong posible? Pinatumba talaga ng batang ito si Elder Sia sa isang palad lang. Gaano kalakas ang batang ito? Kahit ang isang Great Master mid-stage na malakas ay hindi niya one move na kalaban. Nahigit na kaya ng cultivation ni Mr. Bennett itong matandang lalaki, na tumuntong sa late stage Grandmaster. Pero kahit na ganoon, hindi naman pwedeng pabagsakin ang matandang ito sa isang galaw, di ba? Sunod-sunod na takot na hiyawan ang umalangaw-ngaw. Kung ang mga tao man mula kay Sarah Warren o Rudolph Lloyd, sa sandaling ito ay lahat sila ay natigilan, ang kanilang mga katawan ay nanginginig. At umiling lang si Barden Bard na lumalaban at tumawa. Wala talagang nakikita itong mga lalaki. Huwag mo nang banggitin ang mga Grandmaster, kahit ang mga Martial Saint Realm experts ay hindi kalaban ni Brother Bennett. Sa sandaling ito, sa gitna ng martial arts field, si Manuel Bennett ay humahakbang sa dibdib ni Massey Tisdale, nakatingin sa kanya ng may pagkukunwari at walang pakialam na sinabi, "Matanda, hindi mo ba sinabi na saglit lang ang papatay sa akin? Paano naman ngayon?" Matiim na tinitigan ni Massey Tisdale si Manuel Bennett, puno ng matinding takot ang kanyang mga mata. Sa sandaling nag-away sila ngayon, naramdaman niya ang lakas ni Manuel Bennett. Napakalakas ng batang ito, malakas hanggang sa pagiging abnormal. Talagang hindi siya isang taong makakalaban niya. Napalunok si Massey Tisdale at nanginginig, "Mr. Bennett, mali ako, hindi kita dapat sinaktan. Hindi ko ipaghihiganti ang aking kapatid, mangyaring iligtas ang aking buhay." Sa wakas ay naabot na niya ang kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang, at sa hinaharap, maaari na siyang humakbang sa mas mataas na larangan ng martial arts.
Kaya, talagang hindi siya maaaring mamatay dito. Gusto man niyang maghiganti, kailangan niyang maghintay hanggang sa bumuti ang kanyang lakas. Nang makitang hindi nagsalita si Manuel Bennett, nagpatuloy si Massey Tisdale, Mr. Bennett, hanggat maaari mong iligtas ang aking buhay, maaari mong tanungin ang anumang gusto mo. Bahay, sasakyan, kagandahan, pera, lahat ay kayang ibigay. Pinaikit ni Manuel Bennett ang kanyang mga mata at ngumiti, maaari kong hilingin ang kahit anong gusto ko. Oo, sabihin mo lang ang iyong kahilingan. Nang makitang lumambat ang tono ni Manuel Bennett, medyo gumaan ang pakiramdam ni Massey Tisdale. May pag-asa pa. Hanggat maaari siyang mabuhay, ano ang mahalaga kung kailangan niyang ibigay ang ilang mga ari-arian? Nanlamig ang mga mata ni Manuel Bennett, "Old fella, I want your life, will you give it to me?" Ikaw. Biglang bumangon muli ang puso ni Massey Tisdale na katatapos lang ibagsak. Nanginginig siya, "Mr. Bennett. Let's talk it out." Umiling si Manuel Bennett, "Walang dapat pag-usapan, pumanig ka sa tigre, sumalakay kay Leader Ward, at gusto akong patayin. Hindi kita patatawarin." Habang nagsasalita siya, si Manuel Bennett ay direktang naapakan pababa ng malakas. Splutter. Si Massey Tisdale ay nagluwa ng isang subaw ng dugo, ang kanyang dibdib ay bumagsak, ang kanyang mga mata ay dilat sa ayaw, at siya ay nalagutan ng hininga. Matapos patayin si Massey Tisdale, lumabas si Manuel Bennett mula sa malaking hukay. Kasing tahimik ng kamatayan ang eksena. Ang isang mid-stage na Great Master na malakas, ay talagang ibinabagamit ang isang palad at pagkatapos ay tinapakan hanggang mamatay. Masyadong malakas ang binatang ito. Patay na si Mr. Gao. Patay na si Mr. Limbo. Patay na rin si Elder Sia. Tapos na. Tapos na tayo. Mr. Bennett, please let us go, we won't dare anymore. Mr. Bennett, mangyaring iligtas ang aming buhay. Sa puntong ito, ang 10 Major Martial Arts Museum Masters at 13 Chamber of Commerce President na sumunod kay Rudolph Lloyd sa rebelyon ay lumuhad at nagsimulang yumuko para sa awa. Ang mga alagad ng nangungunang 10 paaralan ng martial arts at ang mga miyembro ng 13 Kamara ng Komersyo ay lumuhad din at nagsimulang yumuko para sa awa. Si Rudolph Lloyd naman na nakasandal sa dingding, kulay lupa ang mukha. Ang kanyang plano ay isang ganap na kabiguan. Ang orihinal na akala niya ay aakyat siya sa posisyon ng Arthur City Martial Alliance leader ngayong gabi. Pero hindi niya inaasahan na ang isang nakakakilabot na batang ganito ay biglang susulpot at mawawala sa kanya ang lahat. Tapos na ang lahat. Malamig na tiningnan ni Manuel Bennett ang 13 Chamber of Commerce Presidents at same time na sinabi, "Binigyan na kita ng pagkakataon ngayon lang, ngunit hindi mo alam kung paano ito pahalagahan. Ngayon ay humihingi ka ng awa, hindi mo ba naisip na huli na ang lahat?" Kabanata 476, Kabanata 476, handang dumaan sa apoy at tubig, nang walang reklamo. Mr. Bennett, mali tayo, mali talaga. Patawarin mo kami minsan, patawarin mo kami. Kami ay bulag at naligaw kapag kami ay gumawa ng pagtataksil, hindi na kami nang ahas na gawin ito muli. Ang mga pangulo ng 13 malalaking asosasyon ng komersyo ay nakiusap ng may luha, na humihingi ng awa. Hindi na muling tiningnan ni Manuel Bennett ang mga lalaking ito, ikinaway lang ang kamay at mahinang nagsalita. Patayin sila. Oo. Ang 15 presidente na kasama niya ay humakbang at pinatay ang 13 pangulo. Ang nakita ng 13 presidente na binitay ay ginawa ang iba. Namumutla at nanginginig ang mga miyembro ng 13 asosasyong ito. Ang South Protection King ay naging malupit na. Pero ngayon nalaman nila, ang binatang ito ay mas malupit pa sa South Protection King. 13 presidente, pinatay kaagad sa sinabi nila. Sa oras na ito, ang mga miyembro ng 13 asosasyon ay natigilan saglit, at pagkatapos ay nagsimulang humingi ng awa ng galit na galit. Tiningnan ni Manuel Bennett ang mga taong ito at same time na nagsalita, "Alam ko na ang 13 lalaking ito ang nag-udyok sa rebelyon na ito. Kaya, mabibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Ngunit, maaari kang makatakas sa parusang kamatayan, ngunit maparusahan pa rin."
Alam mo na kung ano ang gagawin, di ba? Bagamat maaari niyang patayin ang mga taong ito, ang kumpletong paglipol ay walang alinlangan na magdudulot ng kaguluhan sa Arthur City. Sa oras na iyon, sasamantalahin ng North Garden King ang sitwasyon. Alam namin. Inilabas ng lahat ng miyembro ang kanilang mga punyal at pinutol ang isa nilang daliri. Pagkatapos, lahat ng miyembro ay nagpasalamat sa kanya ng buong pasasalamat, na tumanggo kay Manuel Bennett. Salamat, Mr. Bennett, salamat Mr. Bennett. Malamig na sinabi ni Manuel Bennett, hindi na kailangang pasalamatan ako, sana ay maalala mo ngayon at huwag gumawa ng parehong pagkakamali sa hinaharap. Kung maulit man, wala nang awa. Oo. Sabay-sabay na tugon ng lahat ng miyembro. Ang mga pangulo ng mga asosasyon na kasama ni Manuel Bennett ay humanga, ganap na nagpasakop sa kanyang mga utos. Hindi nakakagulat na pipiliin ng South Protection King ang binatang ito bilang kahalili niya. Kung pagbabasehan lang ng mga pamamaraan ng binatang ito, hindi siya may kukumpara sa mga ordinaryong tao. Lumingon si Manuel Bennett kay Sarah Warren, itinuro ang mga ulo ng 10 martial arts school, at sinabing, Leader Warren, ipauubaya ko sa iyo ang paghawak sa mga taong ito. Leader Warren, nagkamali kami, please spare us. We dare not do it again, please pardon our lives. Ang 10 Panginoon ay lumuhod sa lupa na humihingi ng awa. Tumingin si Sarah Warren sa 10 master na may malungkot na mukha, at sinabi sa malungkot na boses, nang sinundan mo si Rudolph Lloyd sa pagrerebelde, binigyan na kita ng pagkakataon. Akala ko magbabago ka, pero hindi ko inaasahan na sa pagkakataong ito ay magrerebelde ka na naman sa akin kay Rudolph Lloyd. Ang pangatlong beses ay isang anteng-anteng, paano kita maliligtas? With that, gumawa ng sweeping gesture si Sarah Warren. Patayin. Sa utos. Ang mga masters na sumunod kay Sarah Warren ay humakbang pasulong upang i-execute ang 10 masters. Ipaglalaban kita. Patayin. Ang 10 master ay lumaban sa lugar. Naghahanap ng kamatayan. Sumigaw si Barden Bard, lumitaw sa isang iglap, at iniwagayway ang dragon pattern Zen stick sa kanyang kamay ng napakalakas, at hinampas ang 10 master. Boom, boom, boom. Sinasabayan ng sunod-sunod na mapurol na kabog. Ang 10 master ay direktang napabalikwas, bumulwak ang dugo sa kanilang mga bibig, at hindi man lang sila makatayo. Laking gulat ng lahat ng mga disipulo at miyembro ng Business Association sa pinangyarihan. Kailangan mong malaman, ang pinakamahina sa 10 master na ito ay mga grandmaster. Ngunit sinong mag-aakala na sa isang indayog ng mga tauhan ng monghe, na disable niya ang 10 master? Napakalakas. Sobrang nakakatakot. Ngayon lang nila napagtanto na ang iilang tao sa panig ni Manuel Bennett ay pawang makapangyarihan at nakakatakot na pag-iral. Di nagtagal, pinugutan ng ulo ang 10 hall master na iyon. Pumikit si Sarah Warren, huminga ng malalim, at saka tumingin sa mga alagad ng nangungunang 10 martial arts schools. Leader Ward, inutusan kami ng mga hall masters namin na magrebelde, please spare us. Leader Ward, hindi na kami mangangahas. Ang mga alagad ng nangungunang 10 martial arts schools ay umiyak at humingi ng awa. Malamig ang mukha ni Sarah Ward, at matigas na sinabi, may sariling mga patakaran ang martial arts world. Bagamat hindi kayo ang utak ng rebelyon, lumahok ka pa rin dito. Kaya kung iligtas ang iyong buhay, ngunit kailangan mo pa ring tanggapin ang parusang nararapat sa iyo. Alam mo ba ang gagawin? Alam namin, naiintindihan namin. Ang mga disipulo mula sa nangungunang 10 martial arts schools ay sunod-sunod na tumanggo. Pagkatapos ay itinaas ang kanilang mga kanang kamay at pinitik ang kanilang mga kaliwang braso. Humph! Ngumuso si Sarah Warren, at saka naglakad patungo kay Rudolph Lloyd. Nang makita ko si Sarah Warren na paparating. Si Rudolph Lloyd ay mukhang takot na takot, ang kanyang mukha ay mapatla, nanginginig na hindi mapigilan. Gusto niyang tumakas, ngunit hindi niya magawang tumayo. Matapos mapalapit kay Rudolph Lloyd, tinitigan siya ni Sarah Warren at sinabing, Rudolph Lloyd, hindi mo ba sinabi na ang mananalo ay magiging hari, at ang natalo ay isang tulisan?
Kaya sino ang hari ngayon, at sino ang tulisan? Tumango si Rudolph Lloyd, Sarah Warren, kung hindi ka tinulungan ng Manuel Bennett na iyon ngayong gabi, paano mo ako matatalo? Ngayon, kahit mamatay ako, minamaliit kita, at hindi ako nagpapasakop sa iyo. Sarah Warren sneered, Rudolph Lloyd, hindi ba humingi ka rin ng tulong sa mga taga North Garden King? Anong karapatan mo para maliitin ako? Hehe. Ha ha ha. Tumawa si Rudolph Lloyd na parang baliw, hari si Victor, at talunan isang tulisan. This time talo ako sayo, ang malas ko. Sige na, mamatay. Umungol si Sarah Warren, direktang itinaas ang kamay, at malakas na sinampal sa ulo ni Rudolph Lloyd. Boom! Nagkaroon ng muffled sound. Duguan ang ulo ni Rudolph Lloyd, umaagos ang dugo mula sa kanyang 7 orifice, bumagsak siya ng husto sa lupa, at nalagutan ng hininga. Nang makitang namatay si Rudolph Lloyd, napangisi si Bard, itong taong ito ay napakabayani, hindi siya humingi ng awa kahit hanggang kamatayan. Napabuntong hininga si Progna Bates, ang isang bayaning walang lakas ay isang oso lang. Totoo. Tumango si Bard bilang pagsang-ayon. Matapos patayin si Rudolph Lloyd, napaluha si Sarah Warren, at malapit na siyang umiyak. No matter what, iyong 10 hallmasters ng martial arts schools at Rudolph Lloyd ay dati niyang mga kapatid. Ngayong pinatay sila ng sarili niyang mga kamay, natural na nahihirapan siyang tanggapin. Ngunit ang grupong ito ng mga tao ay kailangang patayin. Kung walang mga panuntunan, walang saklaw para sa pagkilos. Maya-maya, naglakad si Sarah Warren papunta kay Manuel Bennett. Nang makalapit siya, lumuhad siya sa isang tuhod at malakas na sinabi, "Salamat, Mr. Bennett, sa iyong tulong ngayong gabi." Sa hinaharap, ako, Ward, ay handang sumunod sa alinman sa iyong mga utos, kahit na kailangan itong dumaan sa apoy at tubig, o kahit na mamatay. Nangangako kaming susundin ang utos ni Mr. Bennett, handang dumaan sa apoy at tubig, kahit na ito ay kumitil sa aming mga buhay. Ang lahat ng mga alagad ng martial arts schools at lahat ng miyembro ng Commerce Association ay sunod-sunod na lumuhad, ang kanilang mga emosyon ay umaalingaw-ngaw, ang mga boses ay umaalingaw-ngaw sa kalangitan. Nang makita ang mahigit 10,000 tao na lumuhad sa harap ni Manuel Bennett, walang magawang nagreklamo si Bard, bakit laging napakahusay kumilos ni Brother Bennett, at parati akong kulang kapag sinusubukan kong magpakitang gilas. Tumawa si Progna Bates, hindi ba't hindi ka kasing lakas ni Kuya Bennett, nako, at kulang ang iyong karisma. Sumasang-ayon ako. Tumango rin si Lily Tisdale bilang pagsang-ayon. Mahaba ang mukha ni Bard at sinabing, kung hindi kayo magsasalita, walang mag-iisip na pipi kayo. Kabanata 477, Kabanata 477, Let's wait and see. Sa sandaling ito, sa gitna ng martial arts field, itinaas ni Manuel Bennett ang kanyang kamay at sinabing, lahat, bumangon ka. Pagkatapos lamang makakuha ng pahintulot ni Manuel Bennett ay tumayo ang lahat. Tumingin si Bennett kay Sarah Warren, ngumiti ng mahina, at sinabing, Leader Ward, nangako ako sa iyo noong huling pagkakataon na tutulungan kita kung may problema ka. Hindi na ako babalik sa aking salita. Bukod dito, ang South Protection King ay ang aking senior sister, at miyembro pa rin ako ng River City Martial Alliance. So, in a sense, we are all part of the same family, and of course, tutulungan kita. Si Sarah Warren at ang lahat ay tumingin kay Manuel Bennett, ang kanilang mga mata ay puno ng pasasalamat at pagpapahalaga. Kung hindi dahil sa pagdadala ni Manuel Bennett ng mga tao para iligtas, baka namatay na sila. Ang dakilang kabaitang ito ay isang bagay na hinding-hindi nila masusuklian kahit na mamatay sila ng 1,000 beses. Sa sandaling ito, sa di kalayuan ay biglang tumunog ang cellphone ni Mr. Cyrus sa kanyang bulsa. Lumapit si Bennett, kinuha ang telepono, at sinagot ang tawag. Sa sandaling nakakonekta ang tawag, isang malambing na boses ang lumabas. Mr. Cyrus, naayos na ba lahat? Nang marinig ito, alam ni Bennett na ang taong nagsasalita ay walang iba kundi ang North Garden King, Heavenly King.
Paumanhin, North Garden King, ngunit napuksa ko na ang iyong mga tao. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Bennett at mahinang sumagot. Nang magsalita si Bennett, bigla itong tumahimik sa kabilang dulo ng telepono. Makalipas ang ilang minuto. Ikaw ba si Manuel Bennett? Muling bumungad ang boses ng Heavenly King. Oo. Nakangiting sagot ni Bennett at sinabing, hindi ko inaasahan na maaalala mo pa rin ako pagkatapos ng huli nating paghihiwalay, North Garden King. Talagang ikinararangal ko. Bennett, ikaw at ako ay walang hinaing sa isa't isa, bakit kailangan mong sirain ang aking mabuting gawa? Bumigat ang boses ng Heavenly King. Malamig na sinabi ni Bennett, Heavenly King, ikaw ang nagpasimuno ng hidwaan sa pagitan ng Arthur City Business Associations at ng Marshall Alliance, na nagresulta sa hindi mabilang na pagkamatay at pinsala. Ano ang gusto mong magawa? Anak, ano sa tingin mo? Malungkot na tanong ng Heavenly King. Ngumisi si Bennett, Heavenly King, huwag mong isipin na hindi ko alam ang iyong maliliit na pakana. Let me tell you, hanggat nandito ako, hindi magtatagumpay ang balak mo. Wala akong pakialam kung ikaw ang North Garden King. Maaring ang iba ay natatakot sa iyo, ngunit ako ay hindi. Tandaan mo ito, balang araw ay year-okan kita sa ilalim ng aking mga paa. Tap-okan mo ako sa ilalim ng iyong mga paa. Ha ha ha. Tumawa ang hari ng langit at sinabing, kawili-wili. Wala pang nagsabi nito sa akin dati. Maraming heavenly genius sa East Nation, pero medyo marami na ang namatay sa kamay ko. Bata, gusto mo akong tapakan sa ilalim ng iyong mga paa, ha? Well, hintayin na lang natin. Si Bennett, na ayaw nang marinig ang daldal ng lalaki, diretsyong dinurog ang telepono sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, lumapit si Sarah Warren at nagtanong, Mr. Bennett, tawag ba iyon mula sa North Garden King? Oo. Tumango si Bennett. Sumimangot si Sarah Warren at sinabing, Mr. Bennett, ang North Garden King ay isang taong hindi papayag na sinuman ang humahamon sa kanyang autoridad dahil palagi siyang naghihiganti para sa kaunting hinaing. Ngunit ngayon, pinatay mo ang kanyang mga tauhan at sinira ang kanyang mga plano. Natatakot ako na hindi kanya madaling bitawan. Ngumisi si Bennett, kung maglakas loob siyang lumapit at guluhin ako, wala akong pakialam na tanggalin siya. Ano? Tanggalin ang North Garden King. Nanginginig si Sarah Warren, biglang nagbago ang mukha. Mr. Bennett, dapat mong malaman na kahit ang iyong senior sister, ang South Protection King, ay hindi maalis ang North Garden King. Tandaan na kinokontrol niya ang lahat ng mga asosasyon ng negosyo sa buong North. Bukod dito, ang North Garden King ay maraming mga master sa ilalim niya. Ang pinakasikat sa mga ito ay ang 4 Heavenly Kings, 5 Tiger Generals, at ang 6-Edged Knife. Ang mas nakakatakot ay ang North Garden King ay may suporta ng Kyoto Royal Kendrick family at ng Ancient Martial Arts Sect, na ginagawa siyang halos hindi magagapi. Kung haharapin mo siya, ito ay lubhang mapanganib. Oh, so galing siya sa Kyoto Kendrick family, no wonder ang yabang niya. Tumango si Manuel Bennett, pagkatapos ay nagsabi, gayunpaman, kahit na siya ang North Garden King at may suporta ng Kyoto Kendrick family, hindi ako natatakot. Talagang dudurugin ko siya sa ilalim ng aking mga paa, at kailangan kong gawin iyon. Pagkatapos ng lahat, upang maging number 1 person ng East Nation, kailangan mong malampasan ang balakid na ang North Garden King. Kaya, kahit na walang kaganapan ngayong gabi, sa huli ay haharapin niya ang North Garden King. Ito. Napatulala si Sarah Warren. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang tiwala ni Manuel. Bagamat talagang malakas si Manuel. Gayunpaman, kung talagang haharapin niya ang North Garden King, hindi ito magiging paghahambing lamang ng individual na lakas. Maliban kung si Manuel ay nagtataglay ng kapangyarihang durugan ang lahat ng malalakas na tao sa East Nation, magiging mahirap talunin ang North Garden King. Bahagyang ngumiti si Manuel at sinabi, well, Leader Ward, huwag kang mag-alala tungkol sa mga bagay na ito. Alam ko kung ano ang gagawin. Huminga ng malalim si Sarah Warren at sinabing, Mr. Bennett, kung gusto mo talagang harapin ang North Garden King, hindi na kita susubukang pigilan pa. Gayunpaman, kung may maitutulong ako sa iyo sa hinaharap,
huwag mag-atubiling sabihin sa akin. Kahit na ang ibig sabihin nito ay mamatay para sa iyo, handa akong gawin ito ng buong puso. Handa rin kaming mamatay para sa iyo. Sabay sigaw din ng iba. Ngumiti si Manuel Bennett at sinabi, lahat, sapat na ang iyong mga salita. Ngayon, hayaan mo akong tulungan kang pagalingin ang iyong mga sugat. Maraming salamat, Mr. Bennett. Napayuko si Sarah Warren at ang iba pa bilang pasasalamat. Pagkatapos noon, pinagaling ni Manuel Bennett ang mga sugat ni Sarah Warren at iba pang iba't ibang hallmasters, pati na rin ang mga presidente ng iba't ibang business associations. Matapos magawa ang pagpapagaling, ibinigay ni Manuel ang 2 race eta kay Sarah Warren at sa isa sa mga pangulo, na nagsasabing, maaari mong sundin ang race eta na ito para makuha ang mga gamot at maibigay ito sa iyong mga kapatid. Mabilis na maghihilom ang mga sugat nila. Salamat, Mr. Bennett. Muli namang nagpahayag ng pasasalamat si Sarah Warren at ang iba pa. Kinaweyan ni Manuel ang kanyang kamay at sinabing, tama na, ipaubaya na natin ang iba sa inyo rito. Aalis muna kami. Dahil doon, naghanda si Manuel Bennett na umalis kasama sina Lily Tisdale, Barden Bard, at Progna Bates. Mr. Bennett, sandali lang. Biglang tinawag ni Sarah Warren si Manuel. Anong problema? Lumingon si Manuel kay Sarah Warren. Sabi ni Sarah Warren, sandali lang, kukunin ko ang bagay na iyon para sa iyo. Pagkasabi nun ay dali-daling tumakbo si Sarah Warren sa isang kwarto. Ilang sandali. Lumabas si Sarah Warren na may hawak na kasing laki ng palma na kahon ng sandalwood. Mr. Bennett, alam kong hindi sapat ang pera para pumasok sa mga mata mo, kaya gusto kong ibigay ito sa iyo. Pagkasabi nun ay inabot ni Sarah Warren ang box kay Manuel. Kinuha ni Manuel ang kahon, nagulat at nagtanong, maaari ba itong isa pang demonic beast inner Dan? Nang marinig ito, hindi napigilan ni Sarah Warren ang tumawa at umiyak. Mr. Bennett, hindi ganoon kadaling makakuha ng demonic beast inner Dan. Gayunpaman, kahit na hindi ito isang demonic beast inner Dan, ito ay isang napakahusay na materyal na panggamot na maaaring makatulong sa paglilinang. Talaga. Labis na curious si Manuel at binuksan ang kahon para tingnan. Sa loob ng kahon ay may nagniningas na pulang buto ng lotus, kasing laki ng thumbnail, ngunit naglalabas ito ng malakas na espiritual na enerhiya. Pinulot ito ni Manuel at tiningnang mabuti, napabulalas, ito kaya ang Earth Fire Lotus Seed. Talagang maalam si Mr. Bennett. Tumango si Sarah Warren at sinabing, oo, ito talaga ang Earth Fire Lotus Seed. Nakuha ko ang gamot na ito sa isang auction at gumastos ako ng halos 80 milyon dito. Naiinis na sinabi ni Barden Bard, Brother Bennett, bagamat itong Earth Fire Lotus Seed ay isang mahusay na materyal na panggamot para sa pagtulong sa paglilinang. Sa iyong kasalukuyang paglilinang at lakas, itong Earth Fire Lotus Seed ay hindi dapat magkaroon ng malaking epekto sa iyo. Kabanata 478, Kabanata 478, magkakaroon ng labanan sa paglaon. Umiling si Manuel Bennett at sinabing, Barden, hindi mo naiintindihan, itong Earth Fire Lotus Seed ay may malaking silbi sa akin. Iyon ay dahil ang Earth Fire Lotus Seed ay isa sa mga panggamot na materyales na kailangan para pinuhin ang spirit condensation peel. Dati, binigyan siya ni na Ivy Chaplin, Christopher Whale, at Jeremy Lesser ng 3 materyales na panggamot na kailangan para pinuhin ang spirit condensation peel. At ang Earth Fire Lotus Seed ay isa sa kanila. Habang hawak ang Earth Fire Lotus Seed, kapos na lang siya sa 4 na iba pang materyales na panggamot. Kapag napino na niya ang spirit condensation peel at natutunaw na niya ito, mas maayos na niyang makakalusot sa spirit concentration stage. Sa oras na iyon, kahit na humarap siya sa isang malakas na manlalaro sa itaas ng Marshall King Realm, hindi siya matatakot. Sa pag-iisip nito, itinaas ni Manuel Bennett ang kanyang mga kamay kay Sarah Warren, Leader Ward, maraming salamat. Malaking tulong sa akin ang Earth Fire Lotus Seed na ito. Tawa ng tawa si Sarah Warren at sumagot, You're too kind, Mr. Bennett. You saved our lives, and this little thing is nothing compared to that.
Tumango si Manuel Bennett at nagpatuloy, Leader Ward, isusulat ko ang mga pangalan ng 4 na medicinal materials. Please help me find them. Kahit gaano pa kalaki ang pera, basta mahahanap mo sila. Sa pagsasabing iyan, isinulat ni Manuel Bennett ang natitirang 4 na material na panggamot na kailangan upang pinuhin ang spirit condensation pill at ibinigay ang mga ito kay Sarah Warren. Sumang-ayon si Sarah Warren, sige, babantayan kita. Lumapit ang isang presidente ng isang business association at nakangiting nagsabi, Mr. Bennett, maaari mo bang isulat ang isa pang kopya para sa amin at tutulungan ka rin naming hanapin ang mga ito? Maraming salamat. Ipinahayag ni Manuel Bennett ang kanyang pasasalamat at pagkatapos ay sumulat ng isa pang kopya para sa Pangulong iyon. Kasunod nito, naglabas si Manuel Bennett ng ilang elixir at ibinigay kay Sarah Warren at sa iba pa bago umalis sa Martial Arts Hall kasama si Lily Tisdale at ang dalawa pa. Nagpadala si Sarah Warren ng isang alagad para samahan silang 4. Si Manuel at ang iba ay nakaupo sa isang itim na Rolls-Royce Extended Sedan, at ang alagad ng Martial Arts Hall ay umupo sa driver's seat. Mr. Bennett, saan mo gustong pumunta ngayon? Magalang na tanong ng alagad mula sa Martial Arts Hall. Sagot ni Manuel, maghanap ka na lang ng hotel sa city center. Pwede mo kaming ihatid sa entrance. Sige, Mr. Bennett. Tumango ang alagad at pinaandar ang sasakyan. Kuya Bennett, hindi ba tayo babalik ngayon sa River City? Tanong ni Barden. Sagot ni Manuel, gabi na ngayon, babalik tayo bukas. Sige. Tumango si Barden. Matapos pag-isipan ito, naramdaman ni Manuel na dapat niyang ipaalam kay senior sister ang nangyari dito at tinawagan siya sa telepono. Mabilis na nakonekta ang tawag. Mukhang naayos na ang lahat. Isang kaakit-akit na boses ang dumating. Ito ay ang South Protection King, si Rebecca Stone. Natigilan si Manuel at nagtanong, Senior sister, alam mo na ba ang tungkol dito? Paanong hindi ko malalaman ang tungkol sa isang malaking insidente na nangyayari sa Arthur City? Sumagot si Rebecca Stone at saka nagpatuloy, originally, I was planning to send someone to handle it, but President Matthew told me that you have already solved it, so I can rest easy. Mataimtim na sinabi ni Manuel, Senior sister, nagkataon lang na nadiskubre ko ang pagtataksil sa 10 business association sa pagkakataong ito. I'm afraid this heaven guy hindi titigil dito. Siya ay tiyak na pukawin ang higit pang mga salungatan sa timog. Ang taong ito ay hindi kasing simple nang nakikita niya sa ibabaw. Siya ay isang napaka-insightful at scheming tao. Kaya, senior sister, dapat kang mag-ingat sa taong ito. Ang lalaking ito ay parang isang nakangiting tigre, hindi mo alam kung kailan siya kakagitan. Kung maglakas loob siyang ilabas ang kanyang mga ngipin, babuliin niya ang lahat ng kanyang mga pangil. Malamig ang boses ni Rebecca Stone, sa tingin mo ba hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng heaven na ito? Siya ay palaging nagbabalak laban sa timog at sinisikap na paikop ako sa kanya. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon ng patuloy na alitan at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng aming mga pangunahing business association sa Hilaga at Timog. Gayunpaman, dahil mas malakas siya sa akin sa pangkalahatan, hindi pa ako tuluyang nakipaghiwalay sa kanya. Siyempre, sa kalaunan ay magkakaroon ng isang mapagpasyang labanan sa pagitan niya at sa akin ito ay 1 oras na lang. Mataimtim na sinabi ni Manuel, Senior sister, hanggat nandito ako, hindi ko hahayaang ay bully ka ng lalaking ito. Kung maglakas loob siyang hawakan ka, papatayin ko siya. Humajijek si Rebecca Stone at sinabing, hindi ko akalain na alam na ngayon ng ating junior brother kung paano protektahan ang mga tao. Mukhang lumaki na talaga ang ating maliit na junior brother. Walang magawa si Manuel Bennett, Senior sister, seryoso ako sa iyo. Ha ha ha. Lalong tumawa si Rebecca Stone na tila tuwang-tuwa. Walang magawang umiling si Manuel Bennett. Malaki talaga ang puso ng senior sister niya. Kahit na pinagmamasdan siya ng mga kaaway, natatawa pa rin siya. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumawa, sinabi ni Rebecca Stone na may damdamin, ikaw na maliit na bastos, kasama ka, mas magaan ang pakiramdam ko. Sa araw na magkaroon ka ng lakas para patayin si Neil Kuntz,
magiging isang hakbang ka na para maging number 1 person ng East Nation. Sabi ni Manuel Bennett, senior sister, wait and see lang. Talagang tatapakan ko si Neil Kuntz. Oo, naniniwala akong kaya mo. Sumagot si Rebecca Stone, at pagkatapos ay nagsabi, sige, huwag na nating pag-usapan ang mga hindi kasiyang bagay na iyon. By the way, naalala mo pa ba ang birthday ko? Birthday. Saglit na natigilan si Manuel Bennett, pagkatapos ay nag-react, oh, senior sister, parang 15th of next month ang birthday mo, di ba? Galit na sabi ni Rebecca Stone, you little rascal, ngayon mo lang naalala. Naghahanap ka ba ng pambubugbog? Ngumisi si Manuel Bennett at sinabing, senior sister, pasensya na. Naging abala ako kamakailan, tumatakbo kung saan-saan, kaya halos nakalimutan ko. Bumantong hininga si Rebecca Stone at sinabing, sa ika-15 ng susunod na buwan, ang aking kaarawan, kung hindi ka magpapakita sa harap ko sa unang pagkakataon, pupunta ako sa River City para patayin ka. Nang marinig ito, nanginginig si Manuel Bennett at nagmamadaling sinabi, huwag kang mag-alala, senior sister, kahit na may malaking mangyayari sa ika-15 ng susunod na buwan, siguradong pupunta ako doon. Mas katulad niyan. Sumagot si Rebecca Stone nang may kasiyahan at pagkatapos ay nagtanong, nga pala, nakilala mo na ba si Stanley Wheeler? Sabi ni Manuel Bennett, oo, kakakilala ko lang kay third senior sister kanina lang. Bumantong hininga si Rebecca Stone, nakikipagpunyagi ang babaeng iyon sa dark world, na kinokontrol ang napakalaking organisasyon. Mahirap talaga. Ang susi ay, siya ay napakatigas ng ulo at hindi umamin kung gaano ito katigas, kahit na ito ay mahirap. Gayunpaman, dapat siyang makipag-usap ng hayagan sa iyo. Kaya, kung kailangan niya ng tulong sa anumang paraan, dapat mong tulungan siya. Tumango si Manuel Bennett at sinabing, talaga. Biglang may naisip si Rebecca Stone at sinabing, oh, tama, ikaw ay maliit na bastos. Kanina, hiniling mo sa akin na tulungan kang tingnan ang iyong background at ang mga balita tungkol sa iyong mga magulang. May mga resulta ba? Nag-aalalang tanong ni Manuel Bennett. Hindi. Sagot ni Rebecca Stone. Sige. Napabuntong hininga si Manuel Bennett. Inalo siya ni Rebecca Stone, huwag kang panghinaan ng loob, patuloy kitang tutulungang tumingin. Gayunpaman, sa palagay ko ay dapat malaman ng matanda ang tungkol sa iyong background at ang mga balita tungkol sa iyong mga magulang. Manuel Bennett helplessly said, pero hindi niya sasabihin sa akin, at sabi niya kapag lumakas palalo ang lakas ko, malalaman ko rin sa huli. He makes it all mysterious. Hindi mapagkakatiwalaan ang matandang iyon. Nagreklamo si Rebecca Stone, pagkatapos ay sinabi, huwag kang mag-alala, magpapadala ako ng mas maraming tao upang ipagpatuloy ang investigasyon. Salamat, senior sister. Silly bata, bakit ang galang mo sa akin? Matapos mag-chat ng ilang sandali, ibinaba ni Manuel Bennett ang telepono. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin sa labas ng bintana ng kotse, ang kanyang mga mata ay medyo mapurol. Sino ang kanyang mga magulang, at bakit walang impormasyon tungkol sa kanila sa East Nation? Tsaka sino yung matandang yun? Alam ba talaga niya ang kanyang background at ang balita ng kanyang mga magulang? Sampay niya sa kanyang puso, ang matandang iyon, Sampain, saan ka nagpunta at iniwan ang lahat ng palaisipang ito para sa akin? Sa susunod na makita kita, huhugutin ko lahat ng balbas mo. Kabanata 479, Kabanata 479, Plano ng pagpatay sa hotel. Kasabay nito, Kyoto, Purple Mountain Villa District. Narito ang isa sa mga nangungunang distrito ng villa sa Kyoto, na may tag ng presyo na hindi bababa sa 100 milyon para sa bawat villa. At ang Villa No. Siyam sa distritong ito ay isa sa mga luxury property ng Neil Heaven. Sa sandaling ito, sa bulwagan, damn that bastard. Nakasuot ng pantulog, si Neil Heaven ay parang isang galit na tigre, umuungal at binaligtad ang coffee set sa coffee table. Galit na galit siya matapos makipag-usap kay Manuel Bennett sa telepono kanina lang. Siya ang sikat na North Garden King ng East Nation.
Ang malaking young master ng Kyoto Royal Kendrick family. Ang susunod na tagapagmana ng pamilya Kendrick. Walang sino man ang nang-ahas na makipag-usap sa kanya ng malakas, lalo pat pinagbantaan. Ngunit ngayong gabi, pinagbantaan siya ng isang batang brat, na lubos na ikinagalit niya. Sa sandaling ito, tahimik na lumitaw sa tabi niya ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may ordinaryong pangangatawan, ordinaryong hitsura, at matalas na mata. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ang una sa kanyang 4 na Heavenly Kings, ang kanyang personal na bodyguard, at ang kanyang strategist. Ang pangalan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay si Shelton Dormer, na binyansagang, Divine Strategist. Higit sa lahat, siya ay isang heavenly genius sa isang nangungunang sinaunang martial arts sect ng East Nation. Kaya, sila ni Neil Heaven ay itinuturing na magkaibigan at maaaring magkaroon ng pantay na pag-uusap. Heaven, sulit ba talaga sa galit mo ang batang ito na nagngangalang Manuel Bennett? Walang pakialam na tanong ni Shelton Dormer. Huminga ng malalim si Neil Heaven at sinabing, Dormer, hindi mo ba narinig ang sinabi ng batang iyon? Narinig ko. Tumango si Shelton Dormer bilang tugon. Dumampot si Neil Heaven ng isang baso ng red wine, humigop ng husto, at sinabing, masyadong mayabang ang batang ito. Naglakas loob pa siyang sabihin na tatapakan niya ako. Sa tingin mo ba matitiis ko ito? Bumantong hininga si Shelton Dormer at sinabing, Langit, ikaw ay isang tao na makakamit ang magagandang bagay, kaya hindi mo dapat ipakita ang iyong pananabik. Sa paglipas ng mga taon, talagang naging mas kalmado at sophisticado ka. Ngunit bakit naimpluwensyahan ng batang ito ang iyong kalooban ngayong gabi? Dahil ba ginulo niya ang plano mo? O dahil ba sa kanyang mayabang at walang alam na mga salita? O pakiramdam mo ba ay nananakot ka sa batang iyon? Banta. Ngumisi si Neil Heaven, ano ba itong batang ito na maaari niyang banta sa akin? Hindi ko lang gusto ang ugali niya sa akin. Siyempre, pagkatapos ng insidenteng ito, mas marami akong natutunan tungkol sa batang ito. Hindi ko inaasahan na mamamatay si Mr. Cyrus at Mr. Lee sa kamay niya. Ito ay sapat na upang patunayan na ang kanyang lakas ay hindi mahina. Siguro ang batang ito ay hindi kasing simple ng naisip ko at dapat maging mas maingat. Tumango si Shelton Dormer at sinabing, kung ganoon, magpapadala ako ng isang tao na mag-iimbestiga sa batang ito ng mas maingat sa panahong ito. Saka ko lang malalaman ang kalaban at manalo sa bawat laban. Kung talagang nananakot ang batang ito sa iyo, aalisin namin siya. Salamat. Nagpasalamat si Neil Heaven at saka muling dinampot ang baso ng alak. Napasandal siya sa sofa, iniindayog ang baso ng alak sa kanyang kamay, Mamulong, anak, masyado ka pang berde para makipag-away sa akin. Bandang 11:00 ng gabi. Huminto ang sasakyan na sinasakyan ni Manuel Bennett at ang iba pa sa entrance ng Peninsula Hotel sa East District ng Arthur City. Bilang isa sa mga nangungunang hotel sa Arthur City, mayroon itong nakakagulat na 36 na palapag, lubhang maluho. Humigit kumulang 10,000 ang kinakailangan para sa isang gabi sa isang ordinaryong silid, habang ang isang marangyang suite ay nagsisimula sa 100,000. Pagkababa ng sasakyan. Magalang na sinabi ng alagad ng martial arts, Mr. Bennett, kinausap na ni Leader Ward ang manager ng hotel. Hanggat ibinigay mo ang iyong pangalan, maaari kang mag-check-in. Tumango si Manuel Bennett at sinabing, okay, thank Leader Ward on my behalf. Mr. Bennett, masyado kang mabait. Sige, hindi na kita guguluhin. Magpahinga ka ng mabuti. Ngumiti ang alagad mula sa martial arts hall at saka umalis. Pagkaalis ng sasakyan ay pumasok na sa hotel si Manuel Bennett at ang iba pa. Matapos ibigay ang kanilang mga pangalan, masigasig na binigyan sila ng receptionist ng 4 na luxury suite. Hindi nagtagal ay sumakay na silang 4 sa elevator paakyat sa 28th floor. Magandang gabi, Mr. Bennett. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Prajna Bates kay Manuel Bennett. Tumaas ang kilay ni Barden Bard at sinabing, Miss Prajna Bates, bakit hindi ka makisama sa isang kwarto ni Brother Bennett ngayong gabi? Biglang namula ang mukha ni Prajna sa narinig.
Sinamon siya ng tingin ni Manuel Bennett. "Bardon, nangangati ka na naman ba sa gulo?" "Magandang gabi, Kuya Bennett." Si Bardon, natakot, ay mabilis na umatras at dumulas sa sarili niyang silid. Nakangiting umiling si Lily Tisdale at pumasok na rin sa kanyang kwarto. Nag-alinlangan si Prajna, hindi pumasok sa kanyang silid, at tila may sasabihin. "Prajna, anong problema? May iba pa ba?" Nagdududang tanong ni Manuel Bennett. Itinaas ni Prajna ang namumula niyang mukha at nahihiyang sinabi, "Mr. Bennett, I actually don't mind. Ito ay dahil nakipag-chat siya kina Julia Stewart at Nancy Maddox buong gabi bago." Noong una, nang tanungin nina Julia Stewart at Nancy Maddox kung gusto niya si Manuel Bennett, tinanggihan niya ito. Gayunpaman, sa ilalim ng kanilang patuloy na pagtatanong, inamin niya ito sa huli. Ang ikinagulat niya ay hindi alintana ni Julia Stewart ang pagsama niya kay Manuel Bennett. Kaya naman, nagbigay ito sa kanya ng kaunting kumpiyansa. Hindi napigilan ni Manuel Bennett na matawa. "Huwag kang makinig sa kalokohan ni Bardon, magpahinga ka na." "Oh." Napatango si Prajna sa pagkabigo at saka pumasok sa kanyang silid. Pagkasara ng pinto, isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Manuel Bennett. Paanong hindi niya nakikita na may nararamdaman ang babaeng ito para sa kanya? Bukod dito, pagkatapos ng ilang oras na magkasama, nabuo din niya ang pagkagusto sa masigla at kaibig-ibig na batang babae. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung ang kanyang damdamin para sa kanya ay kapatid o romantiko. Gaya nga ng kasabihan, ang mga bagay ng puso ay dapat tumahak sa kanilang likas na takbo. Tinapik ni Manuel Bennett ang kanyang noo at bumantong hininga. Ang pagiging masyadong kaakit-akit ay nakakasakit ng ulo. With that, bubuksan na sana niya ang pinto gamit ang room card niya. Ngunit sa sandaling iyon, may lumabas na waitress sa kanto. Ang waitress na ito ay isang matangkad na maputi, mahigit 1.85 metro ang taas, na may magandang katawan, blonde na kulot na buhok, malalim na mga mata, at guwapong mukha. Mukha lang siyang foreign model. Naisip ni Manuel Bennett sa sarili, no wonder this is a top-class hotel. Maging ang mga waiter ay napakagwapo. Originally, hindi siya masyadong pinapansin ni Manuel Bennett. Gayunpaman, nang malapit nang dumaan sa kanya ang puting lalaki, biglang sumikip ang puso ni Manuel Bennett, agad na naramdaman ang nakakatakot na pagpatay na hangarin na pumutok mula sa puting lalaki. Ang susunod na segundo, whoosh! Isang itim at malamig na kidlat ang dumaan sa kalangitan, dumiretso sa lalamunan ni Manuel Bennett. Damn it! Bulalas ni Manuel Bennett, mabilis na itinaas ang isang palad para mag-strike out. Sa isang iglap, klang, kasunod ng malutong na tunog ng impact. Si Manuel Bennett at ang puting lalaki ay parehong pinalipad pabalik, ngunit parehong pinamamahalaang patatagin ang kanilang mga sarili sa parehong oras. Humigit kumulang 10 metro ang layo ng dalawa, at biglang tumahimik ang buong koridor. Tumangala si Manuel Bennett. Nagulat siya nang may nakita siyang kakaibang itim na sandata sa kanang kamay ng puting lalaki. Ito ay kahawig ng Reaper Side na madalas nakikita sa mga kamay ng dayuhang Death God. Gayunpaman, ang Reaper Side na ito ay isang mas maliit na bersyon. Bukod dito, sa kanilang maikling palitan, naramdaman ni Manuel Bennett na ang puting lalaking ito ay talagang isang master. Kabanata 480, Kabanata 480, Sino ito? Ngunit ang tunay na nakakatakot kay Manuel Bennett ay, baka kanina pa siya ini-stalk ng lalaking to. At hindi man lang niya napansin. Dapat sabihin na ang mga kasanayan sa pagsubaybay ng taong ito ay hindi kapani-paniwalang sophisticado. Kaya niyang itago sa kanya. Ang ekspresyon sa mukha ni Manuel Bennett ay naging seryoso nang magtanong siya sa malamig na boses, "Sino ka sa lupa?" Ang puting lalaki, gayunpaman, ay nanatiling tahimik. Pinag-aaralan si Manuel Bennett pataas at pababa sa kanyang malalim, asul na mga mata, na parang sinusuri siya. "Kung tumanggi kang magsalita, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite." Sigaw ni Manuel Bennett at mabilis na tumakbo patungo sa puting lalaki. Ngunit ang puting lalaki ay tumalikod at tumakas patungo sa malayo. "Hindi ka makakatakas.
Sigaw ni Manuel Bennett at hinabol siya. Matapos dumaan sa ilang corridors. Mabilis na umakyat sa hagdan ang puting lalaki, kasama si Manuel Bennett sa likuran niya. Ang kanilang mga silhouette ay parang kidlat, na tumatakbo sa hagdanan ng napakabilis. Maya-maya, nakarating na sila sa rooftop ng hotel. Pagdating niya sa rooftop, tumawa si Manuel Bennett at sinabing, "Why not keep running? Hindi ka na makakatakas ngayon, di ba?" Bago pa man mahulog ang mga salita. Swish! Ang puting lalaki ay biglang sumugod, umatake kay Manuel Bennett na parang kidlat. Gayunpaman, hindi natakot si Manuel Bennett at sumugod siya upang harapin siya. Habang papalapit siya, ang mga mata ng puting lalaki, pati na rin ang kanyang katawan, ay nagsimulang kuminang sa isang madilim na itim na liwanag, at maging ang itim na ambon ay lumutang sa kanyang paligid, na naglalabas ng isang malakas na aura ng kamatayan. Binaligtad niya ang kanyang pulso, at ang Reaper Scythe sa kanyang kamay ay napunit sa hangin, na nagpuntirya muli sa lalamunan ni Manuel Bennett. Mabilis, tumpak, at walang awa. Ang nakamamatay na pamamaraan ng pagpatay na ito ay malamang na mas mahusay kaysa sa kanyang third senior sister. Gayunpaman, ang tugon ni Manuel Bennett ay mabilis. Nang malapit ng hampasin ang Reaper Scythe, nang inag ang kanyang buong katawan, at agad na pumutok ang kanyang true chi. Ang kanyang mga mata at katawan ay kumikinang sa isang nakasisilaw na gintong liwanag. Kaagad pagkatapos, ginawa niyang palad ang kanang kamay at hamampas pataas. Klang! Ito ay tulad ng banggaan ng ginto at bato, na lumilikha ng isang malutong na tunog ng impact. Ang totoong chi ay lumundag, ang mga kislap ng apoy ay nakakalat, ang palabas ay nakasisilaw. Pagkatapos ng ikalawang paghaharap, si Manuel Bennett at ang puting lalaki ay sabay na napaatras. Ngunit sa sandaling iyon ay pinatatag ni Manuel Bennett ang kanyang katawan. Lumipat ang anyo ng puting lalaki. Kung saan siya ay naroon lamang ang isang ulap ng itim na ambon, ngunit ang kanyang anyo ay nawala. Nang muling lumitaw ang puting lalaki, nasa likod na siya ni Manuel Bennett. Swish! Sinabayan pa ng nakakatusok na tunog ng pagpunit ng hangin. Pinitik muli ng puting lalaki ang kanyang pulso, at ang Reaper Scythe ay umindayog patungo sa leeg ni Manuel Bennett mula sa likuran. Ngunit handa si Manuel Bennett. Sa sandaling ang Reaper Scythe ay malapit ng hampasin. Mabilis siyang tumalikod, sinipa ang isang nagwawalis na binti. Ang mga mata ng puting lalaki ay kumislap ng pagtataka, tila hindi inaasahan ang magiging mabilis na reaksyon ni Manuel Bennett. Wala siyang choice kundi itaas ang braso para harangin. Thud! Isang muffled sound. Diretsahang sinipa at pinalipad ng suntok ang puting lalaki. Sa pagkakataong ito, 20 metro ang layo ng lalaking puti bago niya mapatatag ang kanyang katawan. Umiling si Manuel Bennett at sinabing, "Assassin ka ba mula sa Dark World? Sa iyong lakas at assassination skills, ipagpalagay ko na ang iyong ranggo sa Assassin's List ay dapat na mataas, tama? Maaari ka bang kabilang sa nangungunang 10? Naparito ka para patayin ako para ibalik ang kaluwalhatian ng Assassin World, hindi ba?" Hey hey! Tumawa lang ang puting lalaki, ngunit hindi sumagot. What the hell are you laughing at? May itatanong ako sa'yo, mute ka ba o ano? Biglang nairita si Manuel Bennett. Muli siyang gumalaw, muling sumulpat patungo sa lalaking Caucasian. Ngunit nang malapit na si Manuel Bennett, naglaho muli ang figure ng lalaking Caucasian, naiwan ang isa pang ulap ng itim na ambon sa lugar. Ang susunod na sandali, mahigit 12 ulap ng itim na ambon ang bumangon sa paligid niya. Ang bawat ulap ng itim na ambon ay may larawan ng lalaking Caucasian na ito sa loob nito. Shadow Division. Saglit na nag-alinlangan si Manuel Bennett, pakiramdam na may mali. Sa halip na magmukhang mga duplicate, ang bawat figure ay tila ito ang orihinal. Ito ay kawili-wili. Ipinikit ni Manuel Bennett ang kanyang mga mata, isang surge of fighting spirit ang nag-alab sa kanyang puso. Sa sandaling ito, swish swish swish. Sabay-sabay na gumalaw ang dosenang plus figure na ito, nagiging after images, na umaatake kay Manuel Bennett mula sa lahat ng direksyon.
Sa sandaling ito, nilapitan nila si Manuel Bennett at sabay-sabay na iniwas ang Reaper Scythe sa kanilang mga kamay, tinutukan ang lahat ng mahahalagang puntos ni Manuel. Hinarangan ni Manuel ang bawat suntok, pinamamahalaan niyang palayasin ang mga pag-atake ng 12 ng mga figure na ito. Higit pa rito, sa pag-counterattack, naramdaman din ni Manuel kung alin sa mga figure na ito ang tunay na katawan. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, sa napakaikling yugto ng panahon, hindi niya nakilala ang tunay na katawan. Sa sandaling ito, ang opens iba ng dosenang mga figure na ito ay naging mas mabangis at marahas, bawat pag-atake ay parang gusto ang buhay ni Manuel. Umalis ka sa daan ko. Naiinip na si Manuel, umungal siya at diretsyong tumapak sa lupa. Dumagundong. Isang napakalakas at malawak na pagsabog ng Truchi ang sumabog, kumalat na parang landslide o tsunami sa lahat ng direksyon. Bang bang bang. Sa ilalim ng epekto ng marahas na Truchi na ito, ang mga figure na ito ay direktang natangay. Ang ilan sa mga figure na ito ay hindi nakayanan ang epekto ng Truchi na ito at agad na naging itim na fog, na natunaw sa hangin. Ang natitirang mga figure ay biglang nag-overlap, naging isang solong figure, steadily landing sa lupa. Tumawa si Manuel at sinabing, malakas talaga itong body division technique mo. Hindi ko naramdaman ang totoong katawan mo sa loob ng maikling panahon. Gayunpaman, ang pamamaraan na ito ay mayroon pa ring mga bahid. Kung mas maraming mga duplicate ang gagawin mo, mas mahina ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Kaya naman isang dosenang mga figure lang ang ginawa mo. Nang marinig ang mga salita ni Manuel, bahagyang pinaikit ng lalaking Caucasian ang kanyang mga mata. Sumilay ang ngisi sa gilid ng bibig ni Manuel, parang nataman ako ng pako sa ulo. Nang walang sabi-sabi, ang lalaking Caucasian ay sumulong, muling naningil kay Manuel. At, papunta na siya kay Manuel. Minsan nawala ang figure ng lalaking Caucasian, pagkatapos ay muling lumitaw. Isang ulap ng mabigat at nakamamatay na itim na ambon ang bumangon sa hangin. Habang papalapit siya kay Manuel, ang figure ng lalaking Caucasian ay nawala muli. Sa oras na muling lumitaw, nasa itaas na niya si Manuel. Sa sandaling ito, isang mas matinding itim na liwanag ang sumili mula sa katawan ng lalaking Caucasian, at ang itim na ambon sa paligid niya ay naging mas malakas at malawak, gamulong paitaas. Tila ba ang buong rooftop ay nahulog sa kadiliman sa isang iglap. Ang pinakanagulat kay Manuel ay isang itim na multo na imahe ang lumitaw mula sa katawan ng lalaking Caucasian. Ang multo na ito, na nakasuot ng itim na balabal, ay may pulang-pula na iris at may dalang mahabang Reaper's Scythe, tunay na kahawig ng Diyos ng kamatayan sa mga dayuhang alamat. Katawan ng Dharma. Natigilan si Manuel. May Dharma body talaga ang lalaking ito. Ang sinumang magsasaka, kapag ang kanilang paglilinang ay umabot sa isang tiyak na antas, ay may pagkakataon na gisingin ang kanilang sariling Dharma body. Gayunpaman, nangangailangan ito ng napakataas na talento at pag-unawa, at hindi lahat ng magsasaka ay makakamit ito. Pagkatapos ng lahat, sa nakalipas na ilang buwan, wala siyang nakilalang sinumang gumising sa kanilang Dharma body. Siya mismo ay nagising na ang kanyang Dharma body kanina, na siyang 5-clawed golden dragon, ngunit sa kasalukuyan ay hindi ito masyadong malakas. Siyempre, kung mapapaunlad ng isang tao ang kanilang Dharma body tungo sa langit at lupa na Dharma, ito ay lubhang nakakatakot. Ngunit, ang Caucasian na lalaking ito na nagawang gisingin ang kanyang Dharma body ay talagang nagulat sa kanya. Sino ang lalaking ito pagkatapos